Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1528-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang True Energy Consolidated Beast technique na ginawa ni Alvin ay nagulat na kay Ferland, at ngayon nalaman niyang si Alvin ay hindi lang Mastery Saint Rudiment Stage Martial Cultivator kundi isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Bukod doon, ang mas ikinagulat niya ay ang Giant Beast phenomenon na pinagsama-sama ni Alvin sa kanyang True Energy Consolidated Beast technique ay isang Divine Dragon phenomenon. Bukod dito, madaling nadurage ng Divine Dragon phenomenon ang kanyang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast. Dapat malaman ng isang tao na ang iba't ibang cultivation base ay magsasama-sama ng iba't ibang Divine Dragon phenomenon at Giant Beast phenomenon. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas malakas ang phenomenon na pagsasama-samahin. Dalawa lang ang posibilidad para kay Alvin na madaling talunin ang kanyang dalawang phenomenon gamit ang Divine Dragon phenomenon na pinagsama niya sa kanyang Perfection Saint Rudiment Stage Cultivation Base. Isa, si Alvin ay maaaring hindi kasing simple ng isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Ang isa pa ay ang Divine Dragon phenomenon ni Alvin ay masyadong makapangyarihan kaya madali nitong natalo ang kanyang mga phenomenon. Sa pagitan ng dalawa, inisip ni Ferland na ang huli ang mas malamang na ang kaso. Kung ang una ay ang katotohanan, hindi ba iyon nangangahulugan na ang cultivation base ni Alvin ay kapantay niya? Kung ang cultivation base ni Alvin ay kapantay niya, ibig sabihin ay nasa Paramount Saint Rudiment Stage man lang siya. Magagawa niya ang True Energy Consolidated Territory Technique. Iyon ay isang bagay na ayaw niyang makita. Sa mismong sandaling ito, natarante si Ferland nang makita niyang si Alvin ay gumagalaw ng hindi naaapektuhan ayon sa gusto niya sa kanyang gravitational territory. Talaga bang kapantay ang cultivation base ni Alvin sa kanya? Iyon lang ang tanging dahilan na makapagpapaliwanag kung paano madaling nakagalaw si Alvin sa saklaw ng kanyang gravitational territory. Wala siyang maisip na iba. Ang iyong gravitational territory ay wala. Si Alvin ay kalmado kahit na siya ay nasa gravitational territory ni Ferland. Hindi na siya kasing putla ng papel. Nakagalaw siya sa gravitational territory ni Ferland na parang hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa katunayan, hindi iyon ang kaso. Ang gravitational territory ni Ferland ay sobrang nakakatakot. Napakalakas nito kaya mahirap kahit para sa isang ordinaryong Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na lumakad sa loob nito. Ang dahilan kung bakit madaling gumalaw si Alvin ay dahil sa kanyang katawan. 2 beses na siyang dumaan sa paglilinis, lalo na sa pangalawang pagkakataon kung saan nangyari ito sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Binago nito ang kanyang katawan ng husto na ang kanyang katawan ay mas malakas pa kaysa sa isang 5-clawed Divine Dragon mula sa Dragon Clan. Bukod dito, muling tumaas ang lakas ng kanyang katawan pagkatapos niyang pinuhin ito gamit ang esensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon. Ayon kay Elder Hal, ang kanyang kasalukuyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang 6-clawed Divine Dragon sa parehong antas. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang 7-clawed Divine Dragon sa parehong antas. Naturally, walang 6-clawed Divine Dragon o 7-clawed Divine Dragon sa Dao Martial Saint Land. Ang bloodline ng 5-clawed Divine Dragons ay ang pinakadalisay at pinakamarangal sa mga Dragon Clan ng Dao Martial Saint Land. Ito ay kung paano natuklasan ni Alvin na ang kanyang katawan ay hindi gaanong naapektuhan ng gravity ni Ferland pagkatapos na umangkop sa gravitational territory. Mukhang ang isang malakas na katawan ay hindi lamang nagpapalakas ng kakayahan at depensa sa labanan, ito rin ay nagpapahintulot sa akin na magdepensa laban sa gravity sa gravitational territory na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Natural, bagamat nakakagalaw si Alvin ayon sa gusto niya sa gravitational territory ni Ferland dahil sa kanyang makapangyarihang katawan, ang nakakabaliw na pressure ay nakakaubos ng kanyang lakas sa bawat minuto at segundo. Gaano man kalakas ang kanyang katawan, hindi niya kayang magtiis ng matagal. Dapat kong tapusin ito ng mabilis. Sa makatuwid, nagpasya si Alvin na patayin si Ferland bago niya maubos ang kanyang katawan. Sa pagkakaroon ng 5-clawed Divine Dragon, hindi siya natatakot sa True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast ni Ferland.
Bukod dito, sa kanyang makapangyarihang katawan, hindi siya natatakot sa True Energy Consolidated Territory ni Furlan, ang gravitational territory, sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, hindi nang ahas si Alvin na maliitin si Furlan. Ano man ang mangyari, si Furlan ay nasa Paramount Saint Rudiment stage. Kahit na hindi umaasa sa True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, at True Energy Consolidated Territory, ang True Energy na taglay niya ay marilag at walang katapusang. Higit pa rito, ilang taon na niyang nilinang ang mga diskarte sa martial tactic, tiyak na nilinang niya ang lahat ng ito sa pinakamataas na antas na ang impeccable stage. Furlan, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin ngayon. Napangiti si Alvin at inilabas kaagad ang kanyang sun shooting bow habang itinataas niya ang kanyang mga braso. Pagkatapos ay pinagsama niya ang isang arrow gamit ang kanyang true energy at inilagay ito sa busog. Kasunod nito, hinayla ni Alvin ang bowstring na gawa sa dragon tendon ng 5-clawed devil dragon. Bagamat si Alvin ay isang perfection Saint Rudiment stage martial cultivator ngayon, nagawa lang niyang hilahin ang bowstring pabalik ng kaunti. Medyo malayo pa siya sa paghila nito sa hugis ng full moon. Pinatunayan din nito kung gaano kaitigas ang dragon tendon ng 5-clawed divine dragon. Alvin, dapat kong aminin na minamaliit kita. Hindi lang ako, ngunit kahit si Rohan ay minamaliit din, sabi ni Furlan habang pinandilatan niya si Alvin sa kanyang malalim na boses. Kasabay nito, isang bakas ng takot ang dumaan sa lalim ng kanyang mga mata. Mukhang si Rohan ang nagsabi sa iyo tungkol sa aking pag-alis. Ngumiti si Alvin. Akala ko ang pain na inilabas ko ay makakaakit kay Rohan dito. Hindi ko ine-expect na hindi darating si Rohan. Ikaw pala ang dumating. Gayunpaman, ikaw man o siya, pareho pa rin ang resulta. Sa sandaling ito, ang tono ni Alvin ay puno ng kumpiyansa. At saka, masama talaga ang ugali ko. Hindi ko kadalasan hinahayaang mabuhay ang mga taong gustong pumatay sa akin. Sabi ni Alvin habang pinupuno ang kanyang mga mata ng layuning pumatay. Napakayabang. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Bagamat natatakot siya na si Alvin ay maaaring maging Paramount Saint Rudiment stage martial cultivator, hindi pa niya nakumpirma iyon. Kaya naman, hindi siya natatakot kay Alvin habang nakaharap siya sa kanya. Natural, may sarili siyang plano. Tatakbo siya kaagad kapag nakumpirma niya na si Alvin ay isang Paramount Saint Rudiment stage martial cultivator at kung hihijitin niya ang kanyang kakayahan. Dahil lumabas siya sa closed-door cultivation, natitiyak niya na ang iilang powerhouse ng Saint Stage kabilang ang sect leader, ilang vice-sect leaders, at inner court elder Arwin ay ang tanging mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa Moon Illumination sect. Ang iba ay wala sa kanya. Nagtiwala pa siya na kaya niyang talunin ang inner court elder na pumangalawa sa Moon Illumination sect. Itinaas ni Furlan ang kanyang mga braso at inilabas ang kanyang Saint Weapon nang matapos siyang magsalita. Ang Saint Weapon ni Furlan ay isang staff na mahigit isang talampakan ang haba. Ang mga tauhan ay makapal na may makabuluhang pattern sa paligid nito. 3 Saint Inscriptions. Sapat na ang isang sulyap para makita ni Alvin na mayroong 3 Saint Inscription na nakasulat sa Saint Weapon ni Furlan. Dahil malayo ito, imposibleng makita talaga ni Alvin kaya hindi niya masabi kung anong uri ng mga inscription ang 3 Saint Inscriptions. Gayunpaman, natitiyak niyang mayroon lamang isang 3 bituin na Saint Inscription sa karamihan sa 3 Saint Inscriptions. Ito ang karaniwang Saint Weapon ng isang Moon Illumination sect ng Elder sa loob ng korte. Iilan lamang sa mga powerhouse ng Saint Stage, kabilang ang sect leader ng Moon Illumination sect, ang magkakaroon ng Saint Weapon na may 2 3-star Saint Inscriptions na nakasulat dito. Samantala, si Arwin lamang ang may Saint Weapon na may 3 3-star Saint Inscriptions na nakasulat dito. Natural, may isa pang tao na nagmamay-ari ng Saint Weapon na may 3 3-star Saint Inscriptions. Si Alvin iyon, ang nakababatang kapatid ni Arwin. Alvin, narito ang aking mga tauhan. Hindi nagatubili si Furlan nang ilabas niya ang kanyang Saint Weapon. Gumalaw siya na parang naging kidlat habang humaharurot patungo kay Alvin. Mabilis niyang ikinaway ang tungkod sa kanyang kamay. Tila huminto ang hangin nang ito ay naging isang alon ng malakas, dumadagindong, at marilag na airwave sa kanyang gising.
Bukod dito, sinamahan pa ito ng tunog ng mga pagsabog ng hangin. Ang malakas na hangin na nilikha ng mga tauhan ni Ferlan ay tumama kay Alvin. Whoosh! Whoosh! Habang sinisingil ni Ferlan si Alvin, ang dalawang true energy sa katawan ni Ferlan na naging isang higanteng hayop at saber ay patungo din sa direksyon ng Divine Dragon phenomenon ni Alvin. Natural, nanginginig ang higanteng halimaw habang sinusundan siya nito. Gayunpaman, dahil ito ay nilikha ng True Energy Consolidated Beast Technique ni Ferlan, wala itong pagpipilian kundi atakehin ang phenomenon ni Alvin gaano man ito katekot. Samantala, nanginginig ang hangin sa paligid ng Divine Dragon phenomenon. Ito ay dahil sa pagkontrol ni Ferlan sa kanyang gravitational territory. Mabilis niyang tinoon ang gravity sa paligid ng Divine Dragon phenomenon sa pagtatangkang sugpuin ito. Di nagtagal, nagtagumpay siya. Ang Divine Dragon phenomenon ay idiniin ng gravity. Sabay na dumating ang kanyang malaking sable at higanteng hayop. Dagendong. Sa mismong sandaling ito, ang Divine Dragon phenomenon na idiniin pababa ay itinaas ang ulo nito ng mayabang at umungal sa kalangitan. Habang umuungal ang dragon, nanginginig ang hangin na lumilikha ng mga alon na nagsimulang kumalat. Walang dapat lumaban sa kaliskis ng dragon. Walang dapat sumalungat sa puwersa ng dragon. Ang Divine Dragon phenomenon na si Alvin ay pinagsama sa True Energy Consolidated Beast Technique ay tila naging isang tunay na dragon sa mismong sandaling ito. Ito ay mayabang, natural, hindi nito gustong paghihigpitan ang gravitational territory ni Ferlan. Biglang naglaho ang Divine Dragon phenomenon dahil sa gravity na ibinato ni Ferlan dito. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Niwala siyang oras para mag-react. Bagamat nabigla siya sa pag-iral ng Divine Dragon phenomenon, lihim siyang napanatag nang makita niya itong kumukupas dahil sa kanyang gravitational territory, relic phenomenon, at giant beast phenomenon. Naabot niya ang kanyang layunin. Ang kanyang layunin ay upang mawala ang Divine Dragon phenomenon. Pinlano niyang patayin si Alvin bago niya pagsamahin ang isa pang Divine Dragon phenomenon. Bagamat hindi siya natatakot sa Divine Dragon phenomenon ni Alvin, dapat niyang aminin na ang Divine Dragon phenomenon ay nagdulot ng isang tiyak na antas ng banta. Whoosh! Nang makaharap si Ferlan na mabangis na humahabol sa kanya, agad na sinisingil ni Alvin ang kanyang gigantic sword phenomenon na pinagsama niya sa True Energy Consolidated Weapon Technique. Pupunta siya para sa isang talampakang staff na nasa kamay ni Ferlan. Gaya ng inaasahan niya, ang kanyang gigantic sword phenomenon ay madaling natalo ng mga tauhan sa kamay ni Ferlan. Ang staff na nakatalo sa gigantic sword phenomenon ay nilasla si Alvin sa bilis ng kidlat. 1529. Thousand Mass Saint Inscription, Destruction Saint Inscription, at mayroon ding overlapping Saint Inscription. Nakita ni Alvin ang mga Saint Inscription na nakasulat sa mga tungkod sa kamay ni Ferlan nang durugan nito ang kanyang gigantic sword phenomenon. Ang lakas ay nagmula sa dalawang 2-star Saint Inscription at isang 3-star Saint Inscription. Ang Thousand Mass Saint Inscription at Destruction Saint Inscription ay 2-star Saint Inscriptions habang ang overlapping Saint Inscription ay 3-star Saint Inscription. Ang Thousand Mass Saint Inscription ay ang parehong Saint Inscription sa broadsword na ginamit ni Fred noon. Ang broadsword ay napasa kamay ni Alvin pagkatapos mamatay si Fred. Samantala, ang 2-star Saint Inscription, ang Destruction Saint Inscription, ay maaaring masira ang air resistance sa isang tiyak na antas. Panghuli, ang overlapping Saint Inscription, isang 3-star Saint Inscription, ay maaaring madaig ang lakas sa isang tiyak na antas, na magbibigay ng isa pang lakas. Kahit na ang lakas na ibinigay ay hindi gaanong, ito ay isang makabuluhang tulong. Nalaman ni Alvin ang tungkol sa dalawang Saint Inscription na ito mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin. Ang Saint Inscription sa Saint Weapon sa kamay ni Ferlan ay isinulat mismo ni Arwin. Kung natuklasan ni Arwin na ginamit ni Ferlan ang Saint Inscriptions na kanyang isinulat para labanan ang kanyang nakababatang kapatid, siya ay magagalit hanggang sa puntong hindi na siya makakabalik. Napakalaking arrow bell. Sa pagharap sa mga tauhan ni Ferlan na mabangis na paparating sa kanya, hindi umiwas si Alvin dahil alam niya magiging walang saysay ito. Mabilis niyang inihagis ang nag-iisang defensive technique sa Colossal Aerolite Arrow na matagumpay niyang nalinang.
Sa sandaling ito, ang aerolite shower ay naging 10,000 arrow ray na tila sila ay buhay. Sila ay umiikot sa katawan ni Alvin, na bumubuo ng isang layer ng depensa tulad ng isang kabibi. Ang kabibi ay may hugis ng isang higanteng kampana. Samantala, si Alvin ay nasa loob ng higanteng kampana. Sa tingin mo kaya mong ipagtanggol laban sa buong puwersa ng pag-atake ko? Siguradong nananaginip ka. Napuno ng panunuya ang mukha ni Ferlan nang makita niyang pinili ni Alvin na dumpenso laban sa kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, halos sigurado siyang si Alvin ay isa lamang Perfection Saint Rudiment Martial Cultivator. Kung si Alvin ay isang martial cultivator sa itaas ng Paramount Saint Rudiment stage, imposibleng hindi niya itatapon ang True Energy Consolidated Territory sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon. Bang! 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 Ang mga tauhan na nasa kamay ni Ferlan ay gumawa ng mga dumadagandong na pagsabog kasunod nito. Dumating ito malapit sa higanteng kampana na pinapasok ni Alvin ng napakabilis. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga tauhan ay lumapag sa higanteng kampana. Nagsimula itong manginig na tila ba maaaring gumuho anumang oras. Samantala, magulo ang hangin sa paligid ng mga tauhan. Ang mga dumadagandong na airwaves ay lumaganap sa mga tauhan sa gitna. Sa sandaling ito, pati ang karagatan sa malayo ay apektado. Nagdulot ito ng pag-alon ng alon ng mahabang panahon. Napakalakas ng defensive technique. Ang purple na ibong nasa langit ay mahinang bumulalas, ang defensive technique na ito ay nalampasan ng human rank Saint Grade Martial Tactic. Parang ang human rank Saint Grade Martial Tactic na kanyang nililinang ay hindi simple. Ito ang pinakamataas na human rank Saint Grade Martial Tactic, ulong si Mildred, ang black-clad lady na assassin ng black market. Sino siya? Pabayaan ng isang 7th rate sect tulad ng Moon Illumination sect, kahit ang 6th rate na puwersa ay maaaring hindi makakuha ng ganoong human rank Saint Grade Martial Tactic. Kahit na ang 5th rate na puwersa ay walang maraming human rank Saint Grade Martial Tactics na tulad nito, sabi ng Purple Bird. Imposible yan. Si Ferlan na sa simula ay puno ng kumpiyansa ay may nakasulat na kawalang paniwala sa buong mukha niya nang malaman niyang naubos niya ang 80% hanggang 70% ng kanyang lakas para lang masira ang depensa ni Alvin. Hindi niya maisip kung paano nagkaroon ng napakalakas na depensa ang isang Perfection Saint Rudiment Martial Cultivator. Sa kasamaang palad, ito ay nakatadhana na hindi niya ito maisip. Aerolite Strike. Habang dinurog ni Ferlan ang kampana na nabuo ng Colossal Arrow Bell ni Alvin, si Alvin ay sumibol mula sa Arrow Bell bago ito bumagsak at nagpaputok ng malakas na arrow. Ang kanyang True Energy ay lumabas mula sa kanyang cheesy at natipon sa kanyang magkabilang kamay sa pamamagitan ng 79 na Saint Vein sa kanyang katawan. Natahimik ang mundo nang pumutok ang palaso na parabang ito na lang ang natitira sa mundo. Samantala, ang arrow ay dumapos sa pagitan ng mga kilay ni Ferlan, at siya ay namatay nang siya ay nakabawi. Sa sandali ng kamatayan, hindi pa rin maisip ni Ferlan kung paano nagkaroon ng napakalakas na depensa si Alvin. Hindi niya akalain na mahirap sirain ang depensa ni Alvin kaya hindi siya nagpigil. Napatay siya ng palaso ni Alvin dahil nahuli siya. Bilang isang martial cultivator sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment stage, namatay siya na may maraming hinaing. Gayunpaman, walang simpatiya sa isang mundo kung saan namumuno ang malakas. Ang isang patay na tao ay isang tumpok lamang ng mga buto habang ang mananalo ay mapuputungan. Walang imposible, mahinahong sabi ni Alvin bilang tugon sa mga salita ni Ferlan bago siya namatay. Mahinahon niyang inalis ang kanyang spatial ring at sinira ang kanyang katawan. Natural, walang paraan na narinig ni Ferlan ang kanyang tugon. Ang Colossal Arrow Bell ay karapat-dapat na tawaging defensive technique na katumbas ng Earth Rank Saint Grade Martial Tactic. Ang True Energy na inilipat sa pamamagitan ng aking 79 na Saint Veins ay nagbigay ng walang katapusang stream para sa Arrow Bell upang mapawalang bisa ang higit sa 80% ng puwersa ni Ferlan. Bagamat alam niyang malakas ang depensa ng Colossal Arrow Bell, ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Alvin sa isang laban. First time niyang masaksihan kung gaano ito nakakatakot. Sino si Ferlan? Isa siyang Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivator.
Kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas gamit ang kanyang Saint Weapon na may nakasulat na 2-star Saint Inscriptions at 3-star Saint Inscription, kahit na ang isang napipintong Saint Stage Martial Cultivator ay maaaring hindi maglakas loob na makipaglaban sa kanya gamit lamang ang isang defensive technique. Gayunpaman, ginawa iyon ni Alvin. Bagamat hindi nito lubos na natiis ang tama, pinawalang bisa nito ang karamihan sa mga ito, na naging sanhi ng pagkawala ng kakayahan ni Ferlan na iwasan ang kanyang arrow. Natural, alam na alam ni Alvin ang dahilan kung bakit matagumpay niyang napatay si Ferlan ay dahil minamaliit siya ni Ferlan sa simula pa lang. Upang maging mas tumpak, minamaliit niya ang Colossal Arrow Bell. Kung hindi, imposible para sa kanya na patayin si Ferlan ng ganoon kadali bagamat magagawa pa rin niya itong patayin sa huli. Sa kasamaang palad, hindi sumama si Rohan. Mukhang mapapatay ko lang ang Rohan na iyon kapag bumalik ako, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Naisip niyang kawawa ito. Gayunpaman, pinabayaan niya ang pag-iisip sa huli. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi mahirap para sa kanya na patayin si Rohan hanggat may pagkakataon siya. Nagpatuloy si Alvin sa kanyang paglalakbay sa Half Moon Island matapos patayin si Ferlan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa Half Moon Island gamit ang kanyang kakayahan ngayon. Dati, matagal siyang nakarating sa Dao Martial Saintland mula sa Half Moon Island dahil hindi siya pamilyar sa daan. Naligaw siya at gumugol ng mahabang panahon sa maling landas. Gayunpaman, sigurado siya sa direksyon sa pagkakataong ito. Ang hindi napansin ni Alvin ay isang tao at isang ibon na sumusunod sa kanya ng malapitan. Isang taong may Perfection Saint Rudiment Stage Cultivation Base ang pumatay sa isang Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kikaya, bulalas ng Purple Bird. Masasabing medyo naiinis ito sa tono nito. Natural, nagalit ito dahil hindi sinasadyang pinagkaitan siya ni Alvin ng pagkakataong lumaban. Bagamat tahimik si Mildred, iba ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin ngayon. She muttered, sana wala kayong close na relasyon sa kanya. Kung hindi, kailangan kitang patayin kahit ayaw ko. Habang si Alvin ay nagpatuloy pagkatapos patayin si Ferlan, ang kaguluhan ay bumaba sa Moon Illumination Sect. Mayroong isang ipinagbabawal na lugar sa panloob na korte ng Moon Illumination Sect. Bukod sa mga taong may mas mataas na katayuan kaysa sa isang elder sa loob ng korte, ang iba ay ipinagbabawal na humakbang ng isang paa sa loob. Ang mga lalabag sa tuntunin ay mapapatalsik sa sekta, at iyon ang pinakamagaan na sentensya. Ito ay pinarusahan ng kamatayan. Ang lugar na ipinagbabawal ng Moon Illumination Sect ay ang lugar ng paglilinang para sa ilang mga powerhouse ng Saint Stage kabilang ang sect leader. Sa sandaling ito, isang biglaang hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mansyon ng mga powerhouse ng Saint Stage sa lugar ng paglilinang. Ang panaghoy ay napuno ng galit. Sa mansyon, namula ang mga mata ng isang maikling matandang lalaki habang nakatingin sa durog na soul pearl sa mesa sa kanyang harapan. Patay na si Ferlan. Sino? Sino ang may gawa nito? Malalim ang boses ng matanda, at puno ito ng galit. Junior Uncle Chen. Sa sandaling ito, isang masiglang boses ang nagmula sa labas. Leader ng sekta. Isang kisap mata lang ay umalis na ang matanda sa kanyang mansyon. Nakarating na siya sa labas ng mansyon nang sa wakas ay muling nagpakita. Binati niya ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na kasing linaw ng jade ang mukha. Bagamat nakatayo lang ang matangkad na nasa katanghaliang gulang, marilag ang bawat galaw nito. Halatang mataas ang posisyon niya sa sekta. Batay sa paraan ng pagtawag sa kanya ng matanda, halatang siya ang sect leader ng Moon Illumination Sect, si Janos. Junior Uncle Chen, anong nangyari? Tanong ni Janos. Malapit ang mansyon niya sa mansyon ng matanda kaya narinig niya ang kaguluhan kanina. Sect leader, patay na si Ferlan, sabi ng matanda sa kanyang malalim na boses. Patay na si Ferlan. Nagulat si Janos nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Bagamat si Ferlan ay isa lamang elder sa loob ng korte, alam na alam ni Janos ang relasyon ni Ferlan at ng matanda. Palihim na kinuha ng matandang lalaki si Ferlan bilang kanyang direktang disipulo. Walang nakakaalam kung bakit hindi ibinalita ng matanda ang kanilang relasyon sa ibang pagkakataon o kung bakit hindi niya opisyal na ginawang disipulo si Ferlan.
Si Ferlan ay hindi itinuturing na isang tunay na disipulo niya. Sa makatuwid, hindi alam ng maraming tao sa Moon Illumination sect ang tungkol sa relasyon ni Ferlan at ng matanda. Gayunpaman, narinig ni Janos ang tungkol kay Ferlan at sa matandang lalaki mula sa kanyang amo dati. Ang kanyang master ay ang dating sect leader ng Moon Illumination sect. Isiniwalat niya kay Janos na si Ferlan ay maaaring anak sa labas ng matanda. Tila, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya opisyal na kinuha si Ferlan bilang kanyang direktang disipulo. Kahit sino ang pumatay kay Ferlan, mahahanap ko siya kahit kailangan kong maghukay ng malalim. Sabi ng matanda, nagngangalit ang mga ngipin. Mabangis ang mukha ng matanda. Sa ilang sandali, kahit si Janos ay naisip na ibang tao ang kanyang tinitingnan. Junior Uncle Chen, kukuha ako ng mag-iimbestiga dito. Hintayin mo lang ang balita, sabi ni Janos sa matanda. Hindi siya nang ahas na magpakalma kapag may kinalaman ang usapin sa matanda. Hindi lamang ang matandang lalaki ang kanyang senior, ngunit siya ay isang tagapag-alaga ng Moon Illumination sect. 1530. Matapos lisanin ang ipinagbabawal na lupain ng Moon Illumination sect, pumunta kaagad si Janos sa mansyon ni Ferlan sa inner court area para kausapin ang mga tao mula sa mansyon. Hindi nagtagal, nalaman niyang nakausap ni Ferlan ang elder sa loob ng korte, si Rohan, pagkatapos niyang makaalis sa kanyang closed-door cultivation kanina. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang mansyon kahapon at hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Alam na alam ni Janos na hindi na babalik si Ferlan. Ang dahilan ay patay na siya. Rohan. Pinuntahan ni Janos si Rohan pagkatapos umalis sa mansyon ni Ferlan. Nakakita siya ng pamilyar na silhouette nang dumating siya sa labas ng mansyon ni Rohan. Si Elder Arwin. Nagulat si Janos nang makitang lumabas si Arwin sa mansyon ni Rohan. Si Arwin at Rohan ba ay hindi magkatugma gaya ng tubig at apoy ngayon? Pagkatapos ng lahat, ang nakababatang kapatid ni Arwin ay nagmula sa Mount Hill City. Siya ay alagad ng gobernador ng lungsod ng Mount Hill, si Clark. Alam na alam ni Janos ang tunggalian ni na Clark at Rohan. Hindi siya magtataka kung lumapit sa kanya si Arwin upang ipaalam sa kanya na papatayin niya si Rohan. Kung tutuusin, hindi niya siya matatanggihan kung talagang lumapit sa kanya si Arwin para sabihin iyon sa kanya. Bagamat si Rohan ay isa ring elder sa loob ng korte ng Moon Illumination sect, wala siyang halaga kung ikukumpara kay Arwin. Sa direktang pananalita, hindi karapat-dapat si Rohan na linisin ang sapatos ni Arwin kung ikukumpara ang kanilang mga posisyon sa Moon Illumination sect. Sino si Arwin? Isa siyang 3-star Saint Inscription Master. Bukod sa mga Saint Inscription Master sa Mountain Shade Black Market, mayroon lamang 2 3-star Saint Inscription Master sa buong lugar ng 9 Sect Alliance. Kaya naman, hindi alintana siya o ang iba pang mga Grand Elder ng Moon Illumination sect, magalang sila sa tuwing kaharap nila si Arwin dahil natatakot sila na baka magalit sila sa kanya sa anumang paraan na posible. Dapat malaman ng isang tao na si Arwin ay lubos na hinahangad sa iba pang 8 sekta maging sa Mountain Shade Black Market. Sa mga taong ito, ang 8 sekta at ang Mountain Shade Black Market ay nag-iimbite kay Arwin na sumali sa kanilang mga sekta sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng malalaking benepisyo, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Ito ay dahil nagkaroon siya ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa Moon Illumination sect. Nagpapasalamat din siya sa Moon Illumination sect sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Kaya, lahat ng mas mataas na pamamahala sa Moon Illumination sect, maging si Janos, ang Moon Illumination sect leader, ay mag-aasal sa tuwing magkikita sila. Katulad ngayon, malawak ang ngiti ni Janos nang batiin niya si Arwin. Siya ay may isang bihirang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Leader ng sekta. Bahagyang nagulat si Arwin nang makita si Janos nang makalabas din siya doon. Sect leader, nandito ka rin ba para kay Elder Rohan? Tama iyan. Tumango si Janos habang nakangiti. Kung gayon, hindi kita guguluhin, sect leader. Umalis si Arwin pagkatapos batiin si Janos. Dahil kalahating araw na, hindi siya nag-aalala na si Rohan ay susundan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na pauwi sa kanyang bayan.
Samantala sa mansyon ni Rohan, nang tumalikod si Rohan matapos paalisin si Arwin, narinig niya ang pautal-utal na nagmumula sa likuran. Sekta. Leader ng sekta. Ang utal ay nagmula sa isang disipulo sa loob ng korte na nagbabantay sa pasukan ng mansyon ni Rohan. Siya ang nominal na disipulo ni Rohan. Naturally, ang isang nominal na alagad ay isang tao lamang na gumagawa ng iba't ibang gawain. Siya ay hindi maihahambing sa isang direktang disipulo sa lahat. Leader ng sekta. Nagulat si Rohan nang marinig ang pautal-utal na nagmumula sa likuran, kaya agad siyang umikot. Nakita niya ang isang matangkad at maringal na nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa hindi kalayuan pagkalingon niya. Kalmadong nakatingin sa kanya ang lalaki. Si Elder Rohan. Sect leader, ikaw. Hinahanap mo ba ako? Hindi napigilan ni Rohan na bakas ang gulat sa kanyang mukha nang makita niya si Janos na hindi pa nakakapunta sa kanyang mansyon. Bagamat siya ay isang inner court elder, siya ang pinakamababa sa grupo ng mga inner court elder sa Moon Illumination Sect. Hindi man lang siya nakadalo sa mga pagpupulong sa pagdedesisyon ng sekta, kaya halos hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng alone time kasama ang sect leader, lalo pa ang sect leader na pumunta sa kanyang mansyon. Habang nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa hindi inaasahang pagbisita, magalang na binati ni Rohan si Janos, "Pakipasok, sect leader." Si Rohan ay nakayuko at tumatango sa daan. Para siyang asong masunurin na papayag na kagatin siya ng kahit na sino. Ang kasalukuyang siya ay mukhang ibang tao kumpara sa bersyon na ipinagmamalaki niya sa Han River City noon. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Sa pangunahing bulwagan ng mansyon ni Rohan, tinanggap ni Rohan si Janos na maupo sa pangunahing upuan habang siya ay tumabi. Si Janos ay hindi nagpakita ng anumang kagandahang asal habang siya ay nagpatuloy sa pag-upo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kamahalan bilang pinuno ng sekta. "Sect leader, may maitutulong ba ako sa iyo?" Tumayo doon si Rohan at nagtanong habang medyo nababalisa. Masaya siya na dumating ang sect leader para sa kanya, ngunit pagkatapos ng excitement, napagtanto niya na ang sitwasyon ay hindi dapat kasing simple ng iniisip niya. Kailangang may mahalagang bagay na pinuntahan ng pinuno ng sekta. Imposibleng nandito siya para lang sa isang friendly chat. Naisip ni Rohan sina Alvin at Arwin sa sandaling iyon. Maaari bang hiniling ni Arwin sa leader ng sekta na paalisin ako? Nadurog ang puso ni Rohan nang maisip niya ito. Kanina pa niya naisip ang posibilidad na iyon, ngunit ano ang magagawa niya rito? Dapat ba siyang umalis sa Moon Illumination Sect? Siya, si Rohan, ay nasa Moon Illumination Sect sa buong buhay niya at doon siya nag-ugat. Talagang ayaw niyang manirahan sa labas ng mag-isa. Sa makatuwid, palagi niyang iniisip na siya ay maswerte na si Arwin ay hindi kailanman naging malupit sa kanya. Tutal, inasal niya ang kanyang sarili nang harapin siya ni Arwin at hindi man lang nagpakita ng anumang senyales ng pagtanggi. Dapat ay narito siya para sa ibang bagay. Si Rohan na nababalisa ay huminga ng malalim at nagsimulang aliwin ang sarili. Hinanap mo ba si Elder Ferlan pagkatapos niyang makalabas sa kanyang closed-door cultivation? Mahinahong tanong ni Janos habang nakatingin kay Rohan. Oo. Bagamat hindi niya alam kung bakit tinanong iyon ni Janos, tumango pa rin si Rohan. Hindi naman ito lihim kung tutuusin. Alam ng maraming tao sa mansyon ni Ferlan na hinanap ni Rohan si Ferlan. Hindi ba umalis si Ferlan para patayin si Alvin? Nagkataon lang na narito ang sect leader na nagtatanong tungkol kay Ferlan. Naisip ni Rohan na kakaiba ito. Alam mo bang umalis na si Elder Ferlan kahapon? Nung ulit ni Janos. Wala akong ideya, umiling si Rohan habang mukhang naliligaw. Sect leader, may nangyari ba kay Elder Ferlan? Natural, alam niyang umalis si Ferlan sa sekta kahapon at hinintay si Alvin doon. Gayunpaman, imposibleng aminin niya na alam niya iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya masabi ang planong ginawa niya kay Ferlan na patayin si Alvin. Tumingin si Janos kay Rohan at mahinahong sinabi, "Patay na si Elder Ferlan." Patay na si Elder Ferlan. Samantala, ang mga salita ni Janos ay isang palakpak ng kulog sa mga tainga ni Rohan.
Hindi siya makabalik sa katinoan sa mahabang panahon. Si Elder Furlan ay patay na. Si Rohan ay mukhang naliligaw nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. May pagkagulat sa mga mata niya dahil hindi niya alam ang gagawin. Natural, iyon ang likas na reaksyon ni Rohan. Nang makita iyon, napagtanto ni Janus na ang pagkamatay ni Furlan ay maaaring walang kinalaman kay Rohan. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, si Rohan ay mukhang hindi siya nagkukunwari. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang dahilan kung bakit nabigla si Rohan ay dahil mismong si Rohan ay hindi inakala na mangyayari ito. Si Furlan ay patay na. Alam na alam niya ang ginawa ni Furlan. Noong una, inakala niyang tiyak na makakamit ni Furlan ang kanyang layunin, na patayin ang kanyang kalaban, si Alvin. Hinihintay na niya si Furlan na bumalik para sa isang celebratory feast. Gayunpaman, ang pinuno ng sekta ay lumapit sa kanya bago bumalik si Furlan at dinala sa kanya ang nakakagulat na balita. Nagpunta si Furlan upang patayin si Alvin. Si Arwin ay kasama ko sa lahat ng oras na ito, kaya imposibleng siya ang pumatay kay Furlan. Iyon ay sinabi, may ibang pumatay kay Elder Furlan. Si Rohan ay natakot habang iniisip niya ito. Natural, hindi niya akalain na si Alvin ang pumatay kay Furlan. Walang halaga si Alvin sa kanya kahit na siya ay may mahusay na talento at nakalusot na sa street rudiment stage. Itinuring niya si Alvin bilang isang langgam mula sa simula hanggang sa huli. Patay na sana si Alvin kung hindi dahil kay Arwin. Kung hindi siya pinatay ni Rohan, tiyak na napatay si Alvin ng assassin mula sa Mountain Shade Black Market. Patay na si Furlan. Tiyak na nasaktan niya ang ilang powerhouse sa daan at napatay ng powerhouse na iyon. Iniisip ko kung pinatay niya si Alvin bago pinatay ng powerhouse. Sa sandaling iyon, hindi iniisip ni Rohan ang pagkamatay ni Rohan. Gusto niyang malaman kung patay na si Alvin o hindi. Ang pagkamatay ni Furlan ay wala sa kanya. Ito ay wala sa kanyang pag-aalala sa lahat. Ang pagkamatay ni Alvin ang tanging mahalaga sa kanya. Hindi siya makakain at makakatulog ng maayos hanggat nabubuhay pa si Alvin. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi lamang hindi naghinala si Rohan na si Alvin ang pumatay kay Furlan, ngunit hindi rin niya naisip na ang powerhouse na pumatay kay Furlan ay may kaugnayan kay Alvin. Para sa kanya, si Alvin ay isa lamang bumpkin. Kung hindi siya bumpkin, hindi siya magiging kaaway niya. Habang iniisip niya ito, napangiti siya sa kaloob-looban sa pag-iisip ng mababang posisyon bilang disipulo ng Mount Hill City Governor Clark. Imposibleng ang isang bumpkin na tulad ni Alvin ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan upang protektahan siya sa kanyang paglalakbay. Natural, naisip niya na maaaring si Arwin ang nakakuha ng powerhouse para protektahan si Alvin. Gayunpaman, naisip niya na hindi ito dapat mangyari habang iniisip pa niya. Kung si Arwin ay talagang nakakuha ng isang powerhouse na may kakayahang pumatay kay Furlan para protektahan si Alvin, bakit siya mananatili sa mansyon ni Rohan ng ganoon katagal, binabantayan siya at hindi niya hahayaang lumabas ng sekta para patayin si Alvin? Sa makatuwid, inalis niya ang posibilidad. Kaya, naisip niya na ang tanging posibilidad ay isang powerhouse na walang kaugnayan kay Alvin na pumatay kay Furlan. Itago mo na lang sa sarili mo. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kalmadong sinulyapan ni Janus si Rohan at nawala ng walang bakas matapos sumagot si Rohan. Rohan ay lihim na gumaan sa sandaling iyon. Sana, pinatay ni Furlan si Alvin bago pinatay ang kanyang sarili. Kung hindi, ako mismo ang gagawa nito sa hinaharap, bulong ni Rohan. Ang kawawang si Furlan ay nasa ganoong malas. Siya ay nasa closed-door cultivation sa loob ng mahabang panahon ngunit napatay kaagad paglabas niya. Buti na lang, hindi ako ang sumunod sa Alvin na iyon sa pagkakataong ito. Kung hindi, baka ako ang napatay. Bumibilis ang tibok ng puso ni Rohan habang iniisip niya ito. 1531. Dahil hindi nakipagtulungan si Rohan, naging misteryo sa Moon Illumination Sect ang pagkamatay ni Furlan. Siyempre, hindi alam ng maraming tao kabilang si Arwin ang tungkol sa kanyang pagkamatay.
Samantala, sa kabilang panig, si Alvin na nasa kanyang mahabang paglalakbay sa wakas ay nakakita ng isang maliit, itim na tuldok pagkatapos niyang lampasan ang karagatan sa unahan niya. Ang maliit at itim na tuldok ay hindi tumitigil sa paglaki habang buong lakas siyang tumakbo patungo dito. Ito ay naging isang isla, isang malawak na isla na natatakpan ng manipis na layer ng hamog na mahirap makita ng malinaw. Half Moon Island. Eksaktong 3 taon mula nang umalis siya sa Half Moon Island noon. Hindi napigilan ni Alvin na maramdaman ang kanyang emosyon na napukaw nang makitang muli ang Half Moon Island, ang kanyang bayan. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang maisip niya ang kanyang 2 nobya at ang mga anak sa kanilang sinapupunan. Kelly, Little Megan. I'm back, mahinang ungol ni Alvin habang nakatayo siya sa labas ng Half Moon Island. Gayunpaman, habang papasok siya sa kalangitan ng Half Moon Island, napagtanto ni Alvin na may nangyari bago pa man siya dumaan sa mga ulap. Anong nangyari? Kumunat ang noo niya, hindi niya masabi kung ano ang mali sa sandaling iyon. Inisip niya lang na may mali sa Half Moon Island. Hindi nagtagal, dumaan siya sa mga ulap at nakita ang Half Moon Island sa buong view. Namutla ng husto ang kanyang mukha matapos masulyapan ang isla. Lahat ng tinitingnan niya ay parang higanting martilyo na malakas na humahampas sa kanyang dibdib. Kumukulo ang kakanyahan ng dugo niya, at natagalan siya para pakalmayan ang sarili. Ano nga ba ang nakita niya para maramdaman niya iyon? Ang Half Moon Island ay parang mga guho na ngayon. Ang orihinal na Half Moon Island ay puno ng luntiang halaman at sariwang hangin. Parang langit sa lupa. Gayunpaman, ang kasalukuyang Half Moon Island ay napuno ng mga lubak na may mga tuyong bitik ng dugo sa lahat ng dako. Bukod doon, ang unang Alvin sect na matatagpuan sa gitna ng Half Moon Island ay naging mga guho din. May ilang katawan pang ang nakakalat doon. Malinaw na ang mga katawan ay matagal nang patay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang yugto ng pagkabulok. Paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Pakiramdam ni Alvin ay nawawala. Tuluyan na siyang nawala. Pakiramdam niya ay may guwang ang kanyang puso, na mula ang kanyang mga mata nang hindi alam kung kailan. Sino? Sino ang gumawa nito? Sino? Sa sandaling iyon, tila nawala ng malay si Alvin. Bukod sa 2 nobyo na pinakaaalagaan niya, naroon ang kanyang malalapit na kaibigan at mga disipulo ng Alvin sect. Gayunpaman, ang lugar ay naging mga guho. Upang maging eksakto, ito ay naging mga guho na may mga katawan sa kabuuan. Hindi siya naglakas loob na bumaba. Nanginginig, lumipad si Alvin upang tingnan ang mga guho na sa una ay ang ari-arian ng Alvin sect. Sa mismong sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang harapin ito kahit na ayaw niya. Kailangan niyang kumpirmahin kung buhay pa ang 2 niyang nobya at ang grupo ng mga kaibigan niya. Guro. Isang pamilyar na boses ang narinig niya nang malapit na siya sa mga guho ng Alvin sect habang ang kanyang puso ay tumibok na parang bullet train. Ang boses ay parang ulan sa tagtuyot nang pumasok ito sa mga tainga ni Alvin. Gold Thug. Masasabi niyang ang boses ay kay Gold Thug na siyang Golden Hellhound na kinuha niya noon. Sa sandaling iyon, dumating ang Gold Thug mula sa malayo at dumating bago si Alvin. Namula ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang amo. Gold Thug. Ano ba talaga ang nangyari dito? Medyo nanginginig si Alvin. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon sa mga sandaling iyon. Master, sundan mo ako. Dinala ng Gold Thug si Alvin sa silangan ng Half Moon Island matapos siyang kausapin. Dumating sila sa isang bulubundukin sa silangan ng Half Moon Island. Nakarating sila sa isang tahimik at malayong lambak kung saan may mga cottage. Mayroong 2 silhouette na pamilyar kay Alvin na nakatayo sa pintuan ng isa sa mga cottage. Sina Wilbur at Charlie. Nakahinga si Alvin nang makita silang 2. Siya ang nagpasimulang dalhin sila sa Half Moon Island noon. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa buong buhay niya kung may nangyari sa kanila, lalo na si Wilbur. Kung may nangyari kay Wilbur, paano niya sasabihin kay Irish kung magkikita silang muli sa hinaharap? Tito Flair, Guro. Si Alvin ay nawala sa paningin ni Gold Thug habang siya ay kumikislap at dumating bago sina Wilbur at Charlie.
Ang bilis na ginawa ni Alvin sa kanyang kasalukuyang cultivation base ay nahuli sina Wilbur at Charlie na hindi nakabantay. Lumingon lamang sila kay Alvin nang marinig nila ang kanyang boses. Medyo naging emosyonal sila nang makita nila si Alvin. Anak, nakabalik ka na rin sa wakas. Huminga ng malalim si Wilbur. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon nang makita niya ngayon si Alvin bagamat may karanasan na siya. Bagamat walang sinabi si Charlie, masasabing emosyonal siya sa ekspresyon ng kanyang mukha. Young Master. Kasabay nito, isang malakas, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa isa sa mga cottage. Siya rin ay naging emosyonal nang makita si Alvin. Jack. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki, isa sa mga higanting bato na dumidiin sa kanyang puso ay nahulog. Nasa likod ni Alvin. Kasabay nito, nakita ni Alvin ang magkapatid na Chad at Renz pati na rin si Henry. Buhay silang lahat. Sa sandaling iyon, ang mga higanting bato na tila dumidiin sa puso ni Alvin ay bumagsak. Napatingin tuloy siya sa dalawang cottage na medyo malayo. Ang dalawang cottage na lang ang natitira kung saan wala pang lumalabas. Excited at balisa siya sa mga sandaling iyon. Nandyan kaya sina Kelly at Little Megan? Paano ang Little Black, Little White, at Little Gold? Nandoon din ba sila? Sa wakas, may lumabas na figure sa isa sa mga cottage. Leader ng sekta. Ito ay isang ginang. Nakita niya si Alvin pagkalabas niya. Puno ng excitement ang mukha at mata niya. Paloma. Ang babaeng nag-walkout ay ang vice sect leader ng Alvin sect na si Paloma. Mrs. Sect Leader, nagbalik na ang sect leader. Naging emosyonal si Alvin habang pinagmamasdan si Paloma na naglalakad papunta sa cottage sa tabi. Si Kelly at Little Megan lang ang tinawag ni Paloma na Mrs. Sect Leader. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng cottage habang lumipad palabas dito ang isang magandang silhouette na sinundan ng bango sa hangin. Dumiretso siya para yakapin si Alvin. Walang pag-aalinlangan, ibinuko ni Alvin ang kanyang mga braso at tinanggap ang kanyang makatarungang babae sa kanyang yakap. Kelly, pasensya na kung na-late ako, bulong ni Alvin habang nakayakap sa kanyang makatarungang ginang. Young Master. Ang makatarungang ginang sa yakap ni Alvin ay isa sa kanyang dalawang kasintahang si Kelly. Nang hindi namamalayan, ang maliit na katawan ni Kelly na nanginginig ay bumalik sa kalmado at nakatulog siya sa yakap ni Alvin. Ano? Sa sandaling iyon, ang purple na ibong pumailanglang sa itaas ng kalangitan ay idinilat ang mga mata nito nang makita ang mukha ni Kelly na nasa yakap ni Alvin. Ate, siya. Kamukhang kamukha mo siya. Siya ba ang hinahanap mo? Nahanap na namin siya sa wakas, bulong ni Mildred, na natakpan ng itim. Ang kanyang tono ay hindi masaya o malungkot. Walang emosyon sa boses niya. Sect Leader? Matagal nang hindi natutulog si Mrs. Sect Leader, paliwanag ni Paloma matapos magpakawala ng hininga nang makita ang pag-aalala ni Alvin para kay Kelly. Ano ba talaga ang nangyari? Nawala ang pagmamahal sa mukha ni Alvin matapos niyang iayos ng marahan si Kelly sa kanyang yakap para makapagpahinga ito ng maayos. Ang pagmamahal ay napalitan ng solemna at galit. 3 taon na ang nakalipas, ang Half Moon Island ay naging isang mapayapa at maayos na lupain nang siya ay umalis. Pagkaraan ng 3 taon pagkatapos niyang bumalik, ito ay naging mga guho. Nagbago ang lahat sa loob ng 3 taon. Hayaan mo akong magkwento. Habang nakatingin sila sa isa't isa, humakbang pasulong si Jack habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kasunod nito, nalaman ni Alvin ang nangyari habang isinalaysay ni Jack ang lahat. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang damit na tinawag ang kanyang sarili na Diego ay dumating sa Half Moon Island malapit sa 1 taon na ang nakalipas. Inatake niya ang mga powerhouse sa Half Moon Island sa sandaling dumating siya at napatay ang 2 sa 3 Half Moon Island Masters. Nang maglaon, tinanong sila ni Diego kung sino ang pumatay sa Island Master ng Half Moon Island, si Devon. Naturally, walang sino man ang may ideya tungkol doon. Hindi ba nag-iisa si Island Master Devon noon?
Bukod dito, naibigay na niya ang Half Moon Island sa kanilang Alvin sect leader, si Alvin, bago siya umalis. Galit na galit si Diego nang harapin niya ang mga taong tila lubos na naliligaw. Bilang resulta ng kanyang galit, nagsagawa siya ng patayan sa Half Moon Island. Iyon ang spelling ng Doomsday para sa buong Half Moon Island. Dahil sa galit, agad na naging Golden Five-Clawed Divine Dragon si Diego na tila nawala ng malay at nagsagawa ng one-sided massacre sa Half Moon Island. Karamihan sa mga tao sa isla ay pinatay. Samantala, nakatakas ang ilang mapapalad na tao na ito sa Half Moon Island. Paano ang Little Megan? Little Black, Little White, at Little Gold. Namumula ang mga mata ni Alvin at nag-aalala siyang may sakit. Si Kelly ay ginaising ni Alvin na nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Out of the blue, sinabi niya habang nakakaramdam ng sama ng loob, nahiwalay ako kay Sister Megan sa kaguluhan. Little Black, Little White, at Little Gold kasama niya that time. Sumulat ang pag-aalala sa kanyang magandang mukha. Nakita ko sila ng sarili kong mga mata na tumakbo palabas ng pagkubkob nang magkahiwalay kami. Tumingin din kami sa paligid pagkatapos naming bumalik, ngunit wala kaming nakitang mga katawan na kamukha nila, kaya sigurado kami na buhay pa sila, sabi ni Wilbur. Buhay pa sila. Nakahinga si Alvin nang marinig iyon. Napakabuti na nabubuhay pa sila. Ang natitira. Nagsimulang magtanong muli si Alvin. Bukod sa mga wala sa Half Moon Island noon, ang iba ay patay na, bumantong hininga si Paloma habang nakakaramdam ng sama ng loob at nanlalabo ang kanyang mga mata. Patay na si Silvestre, patay na si Tiroy. Pati ang tatlong Island Masters ng Half Moon Island ay patay na. Ang iba ay patay na. Muling kumirot ang puso ni Alvin nang marinig niya iyon. Diego. Golden Five-Clawed Divine Dragon. Five-Clawed Golden Dragon. Malamig ang mga mata ni Alvin habang sumisigaw na may gana na pumatay, Diego ng angkan ng dragon, ako, si Alvin, ay tatandaan ang iyong ginawa. 1532. Napakataas ng damdamin. Nang lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, isang dumadagandong na tunog ang umalingaw sa di kalayuan. Ang tunog ay sumabog sa kanilang tainga at naging sanhi ng pamumutla kaagad ni Wilbur at ng iba pa. Ang dahilan kung bakit sila namutla ay hindi ang biglaang paglitaw ng boses kundi dahil hindi pamilyar sa kanila ang boses na ito. Naging ganito ang Moon Illumination Sect dahil sa taong ito. At nagtataka ako kung bakit babalik ang mga taong ito pagkatapos nilang tumakas. Mukhang hinihintay ka nila. Kung ganoon, dapat ikaw ang bagong master ng Half Moon Island, ang Alvin ng Alvin Sect na iyon o kung ano. Muling umalangaw ang boses nang lumitaw ang isang figure mula sa liblib at tahimik na lambak. Isang matibay, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang balabal na parang isang bakal na tore ang lumipad sa kalangitan at tumingin kay Alvin sa paraang nag-iinspeksyon na may malayong mukha. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang hindi mapigil ang espiritual na enerhiya na lumalabas at natatakpan ang kanyang buong pagkatao sa isang kisap mata lamang, na nagpaparamdam sa kanya na para siyang nililigawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang sikreto sa harap nitong lalaking nakasuot ng ginto. Ang lakas mo talaga kaysa sa kanila, pero nasa Perfection Saint Rudiment stage ka lang. Mag-isa ka lang at nang ahas kang magyabang ng walang kahihiyan na makakaganti ka sa akin at sa Dragon Clan. Ang lalaking nakasuot ng ginto ay si Diego, ang limang kuko na Golden Dragon. Habang pinag-aaralan niya si Alvin ng may panunuya, mula sa sinabi niya, parang ngayon lang niya narinig ang pinakadakilang biro sa mundo. Ikaw si Diego. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang nakatitig sa lalaking nakasuot ng ginto sa kanyang harapan at nahulaan niya kaagad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang katotohanan na siya ay nakakakita sa pamamagitan ng kanyang cultivation base ay nangangahulugan na ang Diego ay dapat na nasa Saint Stage at pataas. Higit pa rito, siya ay tila isang nasa hustong gulang na Five-Clawed Golden Dragon. Tama. Ako si Diego, ang taong Samire sa Half Moon Island. Ayaw mo bang makaganti sa akin? Nakatayo ako ngayon sa harap mo. Na-curious talaga ako kung paano mo gustong gawin iyon.
Sa pagtitig kay Alvin, mas naging maliwanag ang pangungutya sa mukha ni Diego. Ang mukha ni Alvin ay naging mas mapula. Ang mga salita ni Diego ay naghangad sa kanya na siya ay lumubog sa lupa dahil sa kahihiyan. Ang mga bagay na sinabi niya tungkol sa pagnanais na makaganti kay Diego at sa Dragon Clan ay hindi nalalapat doon at pagkatapos. Hindi pa niya naabot ang ganoong antas ng pagpapahalaga sa sarili at hindi niya akalain na kaya niyang talunin si Diego at ang Dragon Clan ngayon. Oh! Biglang napalitan ng seryosong ekspresyon si Diego na nakatitig kay Alvin at umungol siya habang malakas na nagtanong, Alvin, bakit nasa iyo ang aura ng anak ko? Anak mo? Natigilan si Alvin. Stop acting dumb. My son is Devin, the former island master of Half Moon Island, malamig na singgal ni Diego. Nang marinig ang mga salita ni Diego, sinimulan na rin ni Alvin na pagsamasamahin ang mga puzzle. So, si Diego pala talaga ang ama ni Devin. Kung bakit siya pupunta dito, dapat ay dahil alam na niya ang katotohanang pinatay si Devin. Halos mahulaan niya na si Diego ay may kasamang soul pearl ni Devin. Ngayong patay na si Devin, syempre, malalaman ito ni Diego. So, ikaw talaga ang ama ni Devin. Sa sandaling iyon, nanambalik ang kalmado ng mukha ni Alvin at nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Noong oras na iyon, sinabi sa akin ni Devin na gusto niyang pumunta sa Dow Marshall Saint Land, kaya ipinasa niya sa akin ang Half Moon Island. Higit pa rito, bilang gantimpala, binigyan din niya ako ng isang patak ng kanyang asensya ng dugo. Marahil ito ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang kanyang aura. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, nanatili siyang kalmado. Walang kagalakan o galit ang makikita sa mukha niya. Ang esensya ng dugo ng anak ko. No wonder. No wonder. Tumango si Diego at nang tumingin ulit siya kay Alvin, malamig na kumikinang sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Narinig ko na ang maraming tao na binanggit ang mga bagay na sinabi mo sa akin. Kung hindi dahil sa katotohanang imposibleng umalis ang anak ko sa Half Moon Island at pumunta sa Dow Marshall Saint Land bilang karagdagan, malamang nalinlang ako sa inyong lahat. Nang marating ni Diego ang dulo ng kanyang pangungusap, napangiti siya. Imposible. Walang imposible sa mundong ito, walang pakialam na sagot ni Alvin. Marahil wala kang ideya, ngunit sa pagkakataong iyon, pinasumpa ko si Diego sa pamamagitan ng Thunder Penalty Oath na bago pa man makalusot ang kanyang cultivation base sa Saint Stage, hindi siya pinapayagang umalis sa Half Moon Island, lalo na sa Dow Marshall Saint Land. Ngumuso si Diego na may mukha na tila nagsasabing, cut the bullsh *T. Sa sandaling marinig iyon ni Alvin, hindi napigilan ang kanyang puso na tumalon kaagad. Si Devin ay talagang gumawa ng ganoong panunumpa noon. Maaaring hulaan ni Alvin kung bakit ligtas na nakaalis si Devin sa Half Moon Island matapos ang kanyang katawan ay angkinan at na-hijack ng isang kaluluwa. Ito ay dahil nagbago ang kaluluwa ni Devin. Kinilala ng Thunder Penalty Oath ang kaluluwa ng taong nanumpa at hindi ang katawan. Kahit na wala akong ideya kung paano mo nakuha ang dugo ng anak ko, sigurado ako ngayon na may kinalaman ka sa pagkamatay ng anak ko. Lalong nanlamig ang titig na tiningnan ni Diego kay Alvin. Sobrang lamig na para bang pinasok niya ang isang butas ng lasaw. Sabihin mo sa akin kung paano namatay ang aking anak. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo at isumpa mo ang panunumpa ng parusa sa kulog, pagkatapos ay hahayaan kong umalis ang iba pa rito maliban sa iyo. Nang magsalita si Diego, dumaan ang kanyang tingin kay Kelly na nasa tabi ni Alvin. Napansin din niya sina Wilbur, Sima, at iba pa. Sabay-sabay, si Wilbur at ang iba pa ay nagbabantay na parabang sila ay nakaharap sa isang mortal na kaaway. Alvin, huwag mo siyang pansinin. Isinasantibi ang katotohanan na totoo man o hindi ang kanyang mga salita, kahit na talagang handa siyang palayain tayo dahil dito, hindi ko alam ang iba, ngunit hindi na ako mabubuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kahit papaano, sumigaw ng malakas si Henry at tumayo sa tabi ni Alvin sa isang kisap mata. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang 3 talampakang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay at itinutok niya ito kay Diego. Si Wilbur ay humakbang pasulong.
Nakatayo sa tabi ni Alvin, buong galit niyang ibinalita, "Alvin boy, kahit na walang taong hindi matatakot sa kamatayan, ako, si Wilbur, ay handang samahan ka sa susunod na mundo ngayon." Kahit na walang sinabi si Sima, ipinakita rin sa kanyang aksyon na walang alinlangan na siya ay may kaparehong determinasyon bilang Wilbur. Pagkatapos, maging si Jack, Gold Thug, o ang dalawang Niger twins, lahat sila ay nakatayo din sa tabi ni Alvin, pinipiling harapin ang parehong kapalaran ni Alvin. Hindi lang nila kayang panoorin si Alvin na mamatay habang sila ay nabubuhay ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, si Paloma lamang ang naiwan doon, hindi alam kung ano ang pipiliin. Sa kabila ng katotohanang ayaw niyang ipagkanulo si Alvin, nakaramdam siya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa harap ng superior na si Diego na napakakapangyarihan. Kung maaari, umaasa siyang mabubuhay pa siya. How touching! Pero parang may isang tao na nagnanais na mamatay ka para mabuhay siyang mag-isa. Inilipat ni Diego ang kanyang tingin kay Paloma at naging dahilan upang agad itong magtaas ng bantay. Naramdaman ni Alvin ang init mula sa kaibuturan ng kanyang puso patungo kina Wilbur, Sima, Henry at ang iba pang grupo. Tungkol naman sa kawalan ng katiyakan ni Paloma, hindi niya ito sinisisi kahit na medyo nadismaya siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan para sa bagay na iyon ngayon. Biglang napansin ni Alvin na ang maselang kamay ni Kelly ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Napakahigpit ng pagkakahawak niya na halatang gusto niyang mabuhay at mamatay kasama niya. Ano pa ba ang mahihiling niya para magkaroon ng asawang ganito? Ang titig ni Alvin ay dinaig ng lamang. Gayunpaman, pagkatapos na lumitaw ang lamang, isang matinding tingin ng determinasyon ang sumunod dito. Bang! Kasabay ng malakas na pagsabog na umalangaw sa hangin, biglang sumabog si Paloma at naging kawalan kahit na tila hindi gumagalaw kahit isang pulgada si Diego. Walang kahit isang patak ng dugo ang makikita na para bang tuluyan na siyang nawala sa mundo. Ang diskarteng ginawa ni Diego ay nagpabago sa mood ni Alvin. Napakalakas. Masyado lang siyang makapangyarihan. Ang lakas ni Diego ay nagdulot ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nahirapan din siyang summon ng lakas para labanan si Diego ngayon. Lubos siyang nakatitiyak na magagawa ni Diego na lipulin ang lahat, kasama na siya, sa isang pagtaas lamang ng kanyang kamay kung gugustuhin niya. Tinulungan kitang ayusin ang taong hindi loyal sa'yo. Hindi mo ba naisip na dapat mo akong pasalamatan? Tumingin si Diego kay Alvin sa mga mata at walang pakialam na nagtanong. Bagamat kalmado ang kanyang tono, naglalaman ito ng mamamatay tao na layunin, na nagbibigay ng panginginig sa iba. Gayunpaman, walang intensyon si Alvin na magpasalamat kay Diego. Sa halip, iniba niya ang paksa at walang pakialam na nagtanong, "Totoo ba ang sinabi mo ngayon?" Siyempre, totoo. Napagtanto ni Diego kung ano ang itinatanong ni Alvin at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata bago siya nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan, "Para lang silang langgam sa akin, kaya walang epekto sa akin ang kanilang buhay at kamatayan." Sino ang nakakaalam kung maaari kang sumalungat sa iyong mga salita? Ngumuso si Alvin. Kung gusto ko silang patayin, matagal ko nang ginawa iyon nang bumalik sila sa Half Moon Island muli, pagsuwi ni Diego. Ito ay talagang totoo. Kung talagang gusto niyang patayin si Kelly at ang iba pa, hindi pa sila mabubuhay hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi nahulog si Alvin dito at sinabi lamang, "Naglakas loob ka bang sabihin na wala kang ibang dahilan para panatilihin silang buhay? Ano ang gusto mo kung gayon?" Kumunat ang noo ni Diego at nagtanong sa hindi magiliw na tono. "Isumpa mo rin ang Thunder Penalty Oath at gawin ang sinabi mo ngayon lang na hindi mo sila sasalungat sa anumang paraan kung sasama ako sa iyo," sagot ni Alvin. "Boy, ikaw ang unang taong nangahas na panunumpa ako, Diego, sa Thunder Penalty Oath," malamig na ngumuso si Diego. "Bueno, ikaw ang bahala kung gusto mong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong anak o hindi," walang pakialam na sagot ni Alvin. Gaya ng hinala ko. Alam mo, lalong nanlamig ang tingin ni Diego.
Kung hindi dahil sa katotohanan gusto niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak, ginawa na niya ang kanyang hakbang ngayon at direktang pinatay si Alvin. Sa sandaling ito, nagsimulang matanto ni Kelly at ng iba pa kung ano ang gustong gawin ni Alvin. Nais ni Alvin na isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas ang kanilang buhay. Young Master, mamamatay ako kasama mo. Kung mamatay ka, hindi ako mabubuhay mag-isa. Lalong lumakas ang kamay ni Kelly na nakahawak sa kamay ni Alvin. Ang kanyang tono ay ganap. Alvin boy, wala sa mga taong nakatayo sa tabi mo ngayon ang natatakot sa kamatayan. Bagamat siya ay talagang makapangyarihan, walang paraan na magagawa niya tayong sumang-ayon dito. Tumunog din si Wilbur. Si Sima at ang iba pa ay sunod-sunod na nagpipe. Lahat naman, nakapagdesisyon na ako, so we'll stick to it. Of course, on the premise that he must make his thunder penalty oath first. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, tumingin siya kay Diego ng may pag-asa. Si Diego na ang mukha ay napakaseryoso sa wakas ay piniling sumama dito at nanumpa sa panunumpa ng parusang kulog sa harap ng lahat. Anak, sabihin mo sa akin ngayon. Matapos manampa si Diego, malamig niyang tinitigan si Alvin at nagtanong sa malalim na boses. 1533. Gayunpaman, si Alvin ay walang intensyon na magbigay ng masama tungkol kay Diego sa ngayon. Agad niyang nilingon si Kelly na basang-basa na ang mukha sa luha at ngumiti. Kelly, naiintindihan ko ang iyong intensyon, ngunit huwag kalimutan na hindi ka na nag-iisa ngayon. Nasa sinapupunan mo pa rin ang aming anak. Habang nagsasalita si Alvin, tiningnan niya ang tiyan ni Kelly na dahan-daang umuumbok na may lambot sa kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, natatakot ako na ako, si Alvin, ay hindi na makikita ang aking anak. At si Little Megan at ang bata sa kanyang sinapupunan, napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso habang siya ay puno ng panghihinayang. Gayunpaman, alam niya na ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, wala na siyang kapangyarihang iligtas ang desperadong sitwasyong ito kahit na mayroon siyang kahangahangang lakas. Si Diego ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kahit na nasa kanya ang kanyang senior brother na si Arwin, hindi pa rin siya tugma kay Diego. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natahimik kaagad si Kelly. Young Master, naiintindihan ko. Nang makita ni Kelly ang lamang sa mga mata ni Alvin, bagamat sumang-ayon siya sa kanya bilang tugon, napagpasyahan na niya na agad niyang papatayin ang sarili upang maabutin ang kanyang young master sa sandaling isilang ang kanyang anak. Kung wala na ang kanyang young master, wala nang anumang kahulugan para sa kanya ang mabuhay sa mundong ito. Nang makita kung gaano kabait si Kelly, nakahinga ng maluwag si Alvin. Tumingin kay Wilbur at sa iba pa, sinabi ni Alvin, umalis ka, at tulungan mo akong alagaan si Kelly. Bago sila makabalik sa kanilang katinoan, isang malamig na lamig ng gulugad ang umalangaw-ngaw mula sa langit ng walang babala. Talagang buntis ka. Umalangaw-ngaw mula sa langit ang malamig na boses. Napakalamig na tila nagyayelo ang hangin. Sino yan? Seryoso agad ang mukha ni Diego. Mula sa simula hanggang sa huli, wala talaga siyang napansin na presensya. Alam na alam niya kung ano ang ipinahihiwatig nito. Ang lakas ng taong ito ay hindi mas mababa sa kanya. Whoosh! Isang bugzo ng malamig na hangin ang dumaan at sa sumunod na sandali, isang figure ay naganap na nababalot ng itim na damit ang lumitaw sa harap ng mga mata ng karamihan. Ang figure ay may malademonyong katawan na puno ng pang-aakit. Gayunpaman, kahit na maraming mga lalaki ang naroroon sa pinangyarihan, walang sino man ang nag-abala na mag-alala tungkol dito. Sa halip, nagulat ang lahat sa aura ng babaeng nakatalukbong. Ikaw kasi. Ang naging libingan ni Alvin. Mildred, sinundan mo ako. Hindi napigilan ni Alvin na mabigla nang makita doon si Mildred. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang katinoan, halos naiintindihan niya ang ilang mga bagay. At saka, ang mga salitang binitiwan ni Mildred kanina ay halatang nakatarget kay Kelly. Gumamit siya ng tonong puno ng paratang. Nang makita kung paano aktwal na nakilala ni Alvin ang babaeng ito na lumabas sa kawalan ng hangin, muling nagbago ang ekspresyon ni Diego.
Gayunpaman, nang mapansin niya ang makapal na amoy ng pulbere sa pagitan nila ni Alvin, napansin din niya na hindi dapat narito ang babaeng ito para tulungan siya. Sa sandaling naisip niya ito, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat hindi siya natatakot sa babaeng ito, hindi pa rin siya pumapayag na makipaglaban sa kanya maliban kung ito ay ganap na kinakailangan dahil binigyan siya nito ng pakiramdam ng panganib. Gayunpaman, sa harap ng tanong ni Alvin, hindi lang siya pinansin ni Mildred. Sa halip ay tumingin siya kay Kelly na tulala na nakatingin sa kanya. Kasabay nito, tinanggal niya ang belo na nakatikip sa kanyang mukha at inihayag ang napakagandang walang katulad na magandang mukha na maaaring magpabagsak sa isang bansa. Nang ihayag ni Mildred ang kanyang mukha sa harap ng madla, maliban kay Alvin, lahat kasama si Kelly ay natulala habang nagulat sila sa kanyang nakita. Ito ay dahil ang mukha ni Mildred ay eksaktong kapareho ng mukha ni Kelly. Maliban sa pagkakaiba ng ugali, walang ibang pagkakaiba sa kanilang mga katangian. Sino ka? Pagtingin sa mukha ni Mildred, naramdaman ni Kelly na nakatingin siya sa salamin. Nang makita niya ang babaeng ito na eksaktong kapareho niya, medyo nanginginig din ang boses nito. Hindi niya alam kung bakit ngunit nang lumitaw ang babaeng ito at hindi pa ipinahayag ang kanyang mukha, isang pakiramdam ng init ang bumangon mula sa kanyang puso. Malakas ang pakiramdam na iyon at kahit siya mismo ay walang ideya kung bakit siya magkakaroon ng ganoong damdamin. Gayunpaman, sa ngayon, tinitingnan kanyang kaparehong mukha na inihayag niya nang tanggalin niya ang belo, napansin din ni Kelly na maaaring may kinalaman ang babaeng ito sa kanyang nakaraan na hindi niya alam. Ako ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Nang si Mildred ay nakaharap kay Kelly, ang kanyang nagyayelong mukha ay hindi maiwasang mahugasan din ng init. Nang kausap niya si Kelly, naging malumanay din ang boses niya. Gustong-gusto niyang pag-alitan itong long-lost younger sister niya, pero hindi niya alam kung bakit kapag kaharap niya ito, maliban sa awa at pagmamahal, wala siyang ibang emosyon sa puso. Lahat ng galit ay tila itinapon sa likod ng kanyang ulo. Kuya! Nang marinig nila ang mga salita ni Mildred, hindi lang si Kelly ang natulala, maging si Alvin ay nagulat din. Kailan pa nagkaroon ng nakatatandang kapatid na babae si Kelly? Nalilitong tumingin si Alvin kay Kelly, hindi pa niya narinig na binanggit nito na mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae. Nang makita niya ang blankong tingin sa mukha ni Kelly, napagtanto niya rin na wala itong ideya na mayroon din pala siyang ganoong kapatid. Walang pag-aalinlangan si Alvin sa sinabi ni Mildred na siya ang nakatatandang kapatid ni Kelly. Kung tutuusin, pareho lang silang magkapareho, na kadalasang katangian ng magkambal na babae. Siyempre, walang ganap sa mundong ito. Maaaring may dalawang tao na eksaktong magkapareho sa isa't isa sa mundong ito at walang anumang relasyon sa dugo. Gayunpaman, ngayong idineklara na ni Mildred ang kanyang sarili bilang kapatid ni Kelly, halatang hindi na ganoon kadali ang bagay na ito. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Wilbur at ng ilang iba pa na tumingin sa Niger Twins. Tumingin sila sa Niger Twins at saka muling bumaling kina Kelly at Mildred, sa pag-aakalang maaaring magkambal na talaga ang huli. Imposible. Wala akong nakakatandang kapatid na babae. Nanay lang ako pero patay na siya. Matagal nang patay si nanay. Umiling si Kelly at ayaw maniwala sa mga sinabi ni Mildred. Kahit na naramdaman din niya na napakabait ni Mildred, wala siyang paraan para tanggapin ang katotohanan na mayroon talaga siyang nakatatandang kapatid na babae sa mundong ito. Kahit na hindi ko alam kung sino ang ina na binanggit mo, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang biological na ina mo at ako ay humihinga at buhay pa. Sa lahat ng mga taon na ito, walang oras na hindi kanya naiisip, sabi ni Mildred kay Kelly. Biological na ina. Buhay pa at humihinga. Tulala ngayon si Kelly. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na huwag maniwala kay Mildred. Gayunpaman, hindi maiwasan ng kanyang puso na maniwala sa mga salita ni Mildred. Ito ay hindi lamang dahil sa katotohanan na si Mildred ay eksaktong magkapareho sa kanya ngunit higit sa lahat ay dahil nararamdaman niya na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig sa pagitan nila ni Mildred. Binigyan siya ni Mildred ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init. Noong oras na iyon, ikaw ay kinidnap at nawala ng walang bakas.
Maliban sa guro, kahit si inay ay nagpadala rin ng maraming tao upang hanapin ka rin, ngunit dahil sa iyong espesyal na pagkakakilanlan, hindi sila nang ahas na ipaalam ang balitang ito kahit na patuloy nilang hinahanap ka, sabi ni Mildred, sa lahat ng mga taon na ito, hindi sila tumigil sa paghahanap sa iyo. Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula din akong hanapin ang iyong kapatid na babae, tulad ng kakambal ko sa lahat ng dako. Tumutulong ang langit sa mga tumulong sa kanilang sarili, sa wakas ay nahanap na kita bago pa nila magawa. Nang banggitin ni Mildred ang sila sa kanyang huling pangungusap, isang bakas ng pangamba ang maririnig sa kanyang boses. Mabuti na lang at ako ang unang nakahanap sa iyo. Kung hindi. Nang marating ni Mildred ang bahaging ito, sinulyapan niya si Alvin at ang pamatay na hangarin sa kanyang mga mata ay naging maliwanag na parang may lalamunan siya. Nabuntis talaga ng lalaking ito ang kapatid niya. Hindi ba niya alam na magiging lubhang mapanganib ito sa kanyang kapatid? Nang mapagtanto ni Alvin na si Mildred ay maaaring talagang nakatatandang kapatid na babae ni Kelly, nakaramdam din siya ng tuwa para kay Kelly. Kasabay nito, na-curious siya sa tunay na pagkatao at pinagmula ni Kelly. Gayunpaman, ngayong napansin niya ang hangarin sa pagpatay mula sa mga mata ni Mildred, hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig sa buong katawan niya. Siya pa rin ang bayaw ni Mildred kahit anong mangyari, kaya bakit parang gusto niya itong patayin. Si Alvin ay nanatiling tuliro matapos itong pag-isipang muli at muli. Ate, sumunod ka sa akin. Paprotektahan kita ng buong lakas at hindi kita hahayaang makatanggap ng anumang pinsala. Malayo sa mabagsik na hangarin sa pagpatay na pinanghawakan niya nang tumingin siya kay Alvin, ang tono ni Mildred ay napuno ng walang kapantay na kahinahunan nang tumingin siya kay Kelly, na nagpalabas sa kanya ng ganap na kakaiba sa dati. Elder S. Sister. Walang ideya si Kelly kung bakit ngunit ang bawat kilos ni Mildred ay nakapagparamdam sa kanya ng matinding emosyon. Ngayong dumating na sa puntong ito, wala siyang ideya kung bakit napakadali at natural para sa kanya na tumawag ng elder sister, na parang wala na talagang pagpigil. Nang marinig ni Mildred ang kanyang pagtawag ng elder sister, ang huling onsa ng lamig sa kanyang mga mata sa wakas ay nawala. Huminga ng malalim, nilakasan ni Kelly ang kanyang lakas ng loob at sinabi kay Mildred, elder sister, maaari kitang sundan, ngunit kailangan mong isama si young master at ang iba pa. Ate, para sa iyo at sa anak mo kaya hindi ko siya pinatay. Imposible kung gusto mong iligtas ko siya. Ang tono ni Mildred ay determinado at mapagpasyahan, na walang puwang para sa talakayan. Nang marinig siya ni Kelly, nagbago kaagad ang ekspresyon niya. Elder sister, kung hindi mo isasama si young master at ang iba pa, hindi rin ako aalis. Napabuntong hininga si Mildred matapos marinig si Kelly. Nang walang anumang babala, biglang nawala ng malay si Kelly sa isang kisap mata lamang at agad siyang hinawakan ni Mildred. Kelly. Nang makita ito, ang mukha ni Alvin ay naging seryoso kaagad. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto niya na si Kelly ay nahimatay lamang, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita ang purple bird sa balikat ni Mildred, elder sister, hayaan mo akong gawin ang ganitong uri ng mabigat na trabaho. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig nito, nag-transform ito sa isang batang babae na naka-purple at tinulungan niya si Mildred na kumapit kay Kelly. Habang ginagawa niya iyon, mukhang sabik na sabik siya. Siya na. Nang makita ni Alvin ang babaeng naka-purple na ito, nanliit kaagad ang kanyang mga mata. Ang batang babae na ito ay hindi pamilyar sa kanya. Walang iba kundi ang young miss na biglang lumabas matapos ang hunting assessment ng Moon Illumination Sect at pinahirapan si Vice Sect Leader Harmon bago sila sundan pabalik sa Moon Illumination Sect. Tulad ng inaasahan, kamag-anak talaga siya ni Mildred. Sa sandaling iyon, ang lubos na pagkalito sa puso ni Alvin ay nalutas na sa wakas. Ang oras ng paglitaw ng batang babae na nakasuot ng lila ay talagang hindi napapanahon. Zir, alis na tayo. Ibinalik ang tingin kay Alvin, sinenyasan ni Mildred ang batang babae na naka-purple at nagpatuloy na umalis. Whoosh! Siyempre, hindi hahayaan ni Alvin si Mildred na kunin si Kelly.
Kahit na hindi niya masyadong sinabi kanina, mula sa kanyang mga salita, ipinahiwatig din niya na si Kelly ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Sabay-sabay siyang lumipad palabas at humarang sa dinadaanan ni Mildred. 1534. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Sa mukha ni Alvin na humaharang sa kanya, puno ng pang-aalipusta ang mukha ni Mildred. Hoy! Mas maganda kung gagawa ka ng paraan para sa amin ngayon. Kahit na 10 ako, hindi pa rin ako mapapantayan sa lakas ni elder sister. Marahil dahil nakasuot ng purple si Alvin, partikular na nagustuhan siya ni Zier, kaya sa sandaling iyon habang nakahawak siya sa walang malay na si Kelly, hindi niya naiwasang magsalita para payuhan din siya. Siyempre, alam ni Alvin na hindi niya mapipigilan si Mildred. Hayaan mo na si Mildred, hindi man lang niya napigilan si Zier sa tabi niya, kaya agad siyang tumingin kay Diego at naghamon, Diego, kung gusto mong malaman kung paano namatay ang anak mo, agawin mo ang asawa ko pabalik para sa akin. Anak, hindi kasama dito ang pangakong ginawa natin ngayon. Sagot ni Diego na may malungkot na mukha. Kung gayon, dadagdagan ko ito ngayon. Sabi ni Alvin. Huminga ng malalim, pinigilan ni Diego ang galit sa kanyang puso bago tumingin kay Mildred at nagtanong sa malalim na boses, maaari ko bang malaman kung sino ka? Hindi mo ba iniisip na medyo bastos ang pag-abala sa akin nang hindi napapansin at sinisira ang aking mga plano? Kahit na natatakot siya kay Mildred, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa kanya. Bagamat tila siya ay itinulak ni Alvin na gawin ang isang bagay na higit pa sa kanya ngayon, alam niyang naiinis din siya sa pagkagambala ni Mildred. Alam kong isa kang 5-clawed golden dragon, pero kahit nandito ngayon ang clan leader mo ng dragon, huwag mo akong isipin na pigilan ako, what more kung ikaw. Si Mildred ay tumingin ng walang pakialam kay Diego at tila masama ang tingin sa kanya. Ang yabang. Gusto ko talagang makita kung gaano kakalakas. Hindi natakot si Diego sa mga salita ni Mildred. Sa isang ngisi, ang ginintoang robe sa kanyang katawan ay pumuputok habang siya ay handa na gawin ang kanyang paglipat sa Mildred. Gayunpaman, nang akmang gagawa siya ng kanyang hakbang at bago pa man niya napagtanto kung ano ang nangyayari, naramdaman na niya ang isang pakiramdam ng walang kapantay na maringal na puwersa na sumusugod sa kanya at bumabalot sa kanyang buong pagkatao sa isang iglap lamang. Nabasag nito ang tunay na enerhiya na madali niyang pinakilos na parang pagdurog ng mga tuyong dahon. Bang! Kasabay ng malakas na ingay, lumipad palabas si Diego at bumagsak sa pader ng bundok sa isang gilid ng lambak, na nag-iwan ng malalim na hukay na hugis tao. Barf! Sa ilalim ng gulat na mga titig ni Alvin at ng iba pa, nang lumabas si Diego sa hugis tao na hukay, wala na sa kanya ang kagitingang dinadala niya noon. Maraming mantsa ng luha ang kanyang gintong robe at tila miserable siya. Si Wilbur at ang iba pa na nakakita kung paano kumilos si Diego noon ay sunod-sunod na natulala sa pagkataranta. Ang nasa katanghaliang gulang ba na lalaking ito na nakasuot ng gininto ang damit ay ang lalaking nagpabago ng Half Moon Island sa huling pagkakataon. Siya ba ang parehong tao na maaaring mag-transform sa isang 5-clawed golden dragon? Wala silang nakitang anumang galaw mula sa babae na kamukhang kamukha ni Kelly, ngunit ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ay pinaalis na ng may putok. Higit pa rito, tila nagkaroon din siya ng matinding pinsala. Swish! Swish! Nang muling tumingin si Wilbur at ang iba pa kay Mildred, ang kanilang mga mata ay napuno ng pagkabigla at pangamba. Actually, hindi lang sila. Maging si Alvin ay hindi maiwasang matigilan nang makita niya ang eksenang ito sa kanyang harapan. Nasugatan ba talaga si Diego sa ganoong punto sa isang casual na suntok lamang mula kay Mildred? Gaano nga ba kalakas ang Mildred na ito? Kaagad, isang pakiramdam ng kawalang kakayahan ang bumalot sa puso ni Alvin. Nang tinitigan ni Diego si Mildred na may takot at takot sa kanyang mga mata, tumingin ito ng walang pakialam sa kanya at sinabing, alam kong ang iyong Dragon Clan ay palaging magsasanggalang sa iyong sariling mga pagkukulang. Kapag bumalik ka sa Dragon Clan, maaari mong sabihin sa iyong mga angkan na ang taong nanakit sa iyo ay mula sa Fire Worship Sect. Kung gusto nilang maghiganti, sila ay pumunta sa Fire Worship, syempre, sila ay pumunta sa lugar na iyon. Lakas ng loob na gawin iyon.
Ang sekta ng pagsamba sa apoy. Nang marinig ni Diego ang kanyang mga sinabi, blanko kaagad ang kanyang mukha. Malinaw na hindi pa niya narinig ang fire worship sect na ito. Ikaw naman. I originally intended to kill you and put things right once and for all. Gayunpaman, alang-alang sa kapatid ko at sa anak na nasa sinapupunan niya, ililigtas ko ang buhay mo. Pero dapat mong malaman na kayong dalawa ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Lumipat ang tingin ni Mildred kay Alvin habang walang pag-aalinlangan na ibinalita. Bukod dito, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Mas mabuti kung kalimutan mo ang iyong dalawa sa nakaraan. Kung hindi, ang naghihintay sa iyo sa unahan ay isang walang katapusang kalamidad. Well, syempre, marahil hindi mo na kayang mabuhay pa ngayon. Sinulyapan muli ni Mildred si Diego. Ihahatid ko ang kapatid ko. Kung tungkol sa mga bagay na namamagitan sa iyo at sa kanya, hindi ko naiistorbo. Nang matapos siya, nang hindi man lang hinintay na sumagot si Diego, nawala siya ng walang buntong hininga sa isang kisap mata. Mula rin sa sandaling ito ay nawala ng tuluyan si Mildred mula sa sangay ng Mountain Shade Black Market ng distrito ng Nine Sect Alliances. Sa huli, nakalimutan din siya sa huli. Nang si Alvin ay bumalik na sa kanyang katinoan, ang batang babae na naka-purple ay dinala rin ang walang malay na si Kelly at nawala ng walang bakas. Syempre, bakas pa rin ni Diego ang pag-alis ng babaeng naka-purple. Noon lang niya napagtanto na maging ang munting lingkod na ito sa tabi ng babaeng nakasuot ng itim ay may cultivation base na hindi mas mababa sa kanya. Ano ba talaga itong fire worship sect? Si Diego ay napaka-curious din tungkol dito. Naisip na niya sa sarili kung paano niya sasabihin sa pinuno ng angkan ng dragon ang tungkol dito pagkatapos niyang lutisin ang bagay na ito tungkol sa kanyang anak. Kelly. Si Alvin na bumalik sa katinoan ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Kahit papaano ay nakakuyom na ang magkabilang palad niya at tumatagos ang mga kuko niya sa mga palad niya. Patuloy ang pag-agos ng sariwang dugo ngunit parang wala man lang siyang naramdaman. Sa sandaling iyon, naramdaman lang ni Alvin kung gaano siya kawalang silbi. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi na hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang babae. Hindi lang niya kayang protektahan ang sarili niyang babae, kundi hindi rin niya maprotektahan ang sarili niya ngayon. Siguro, hindi naman masamang bagay para kay Kelly na umalis kasama siya. Sa sandaling maalala niya kung paano siya mamamatay sa kamay ni Diego ngayon, na nawalan ng pag-asa, tila pinag-isipan niyang muli. Mula sa paraan ng pagtrato ni Mildred kay Kelly, dapat niya itong tretuhin ng mabuti. Kahit na ano, si Kelly ang kambal niyang kapatid. Boy, oras na para ayusin natin ang problema natin ngayon. Sa pagtingin kay Alvin, ang tono ni Diego ay naging mas malamig na parang gusto niyang ilabas ang kanyang galit na dinanas niya mula kay Mildred kay Alvin. Mas mabuting huwag kang maglaro. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Ang nagyayelong sulyap ni Diego ay isa-isang dumaan kay Alvin at sa iba pa. Gayunpaman, si Wilbur at ang iba pa, sa kabilang banda, ay hindi natakot. Sa ngayon, nakatingin sila kay Alvin na may pag-aalala na bakas sa kanilang mga mukha. Kahit na hindi sila Alvin, maaari na nilang hulaan na ang kanyang kalooban ngayon ay tiyak nakakila-kilabot at kung sila ang nasa kanyang posisyon, matagal na silang nagkawatak-watek. Elder Hal, pasensya na. Sa palagay ko hindi na kita matutulungang umalis sa planetang ito. Umaasa ako na makakatagpo ka ng ibang tao na nanggaling sa Earth tulad ko. Hanggat nakuha niya ang pagkilala mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, matutulungan kanyang umalis pagkatapos. Palihim na humihinga sa sarili, nakipag-usap si Alvin kay Elder Hal sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Anong nangyari? Si Elder Hal ay bihirang tumingin sa kung ano ang nangyayari sa labas, kaya nang marinig niya ang voice transmission ni Alvin, napagtanto din niya na may hindi tama. Sinabi sa kanya ni Alvin ang sitwasyon. Masyado siyang makapangyarihan. Kahit na ilabas ko ang lahat ng aking mga diskarte, imposible pa rin para sa akin na labanan siya. Elder Hal, salamat sa iyong tulong sa lahat ng oras na ito. Paumanhin dahil binaygo kita. Ang bagay na ito ay talagang medyo nakakalito.
Gayunpaman, hindi ito ganap na narating natin sa dulo ng kalsada, ngunit kakailanganin natin siyang sumama sa planong ito. Gayunpaman, handa ba siyang makipaglaro sa iyo? Nag-isip sandali si Elder Hal bago sinabi kay Alvin. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang ideya. Bakit hindi ko naisip iyon? Maaaring gumana ang ideyang ito. Nang si Alvin ay tumugon sa mga salita ni Elder Hal, ang kanyang puso ay kumirot na para bang nakakita siya ng kislap ng pag-asa. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong mabuhay, syempre, hindi niya ito palalampasan. Anak, hindi mo ba ako narinig? Naiinip ang tono ni Diego. Kung hindi lang dahil sa gusto niyang malaman ang katotohanan ng pagkamatay ng kanyang anak, matagal na niyang ginawa ang kanyang paglipat. Habang kumislap ang kinang sa mga mata ni Alvin, sinabi niya kay Diego, sumunod ka sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, lumipad siya at nagpadala ng voice transmission kay Wilbur at sa iba pa, huwag mo akong sundan. Hintayin mo ako dito at babalik ako sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa ako babalik sa loob ng 3 araw, hindi mo na ako kailangang hintayin pa. Pumunta ka na lang kung saan mo gusto. Sa huli, idinagdag ni Alvin ang huling 2 pangungusap kung sakali. Kahit na naniniwala siya sa pamamaraang iyon, hindi siya naglakas loob na sabihin na ito ay ganap na hindi patunay. Paano kung si Diego ay hindi isang taong pinahintulutan ang kanyang sarili na itulak sa paligid? Nang marinig ni Wilbur at ng iba pa ang voice transmission ni Alvin, nakaukit kaagad sa kanilang mga mukha ang pag-aalala, ngunit wala silang balak na suwayan siya. Sa halip, nagsimula silang maghintay sa lambak. Mula sa mga salita ni Alvin, tila may ideya na siyang makaahon sa gulo na ito. Si Henry ay may nalilitong anyo sa kanyang mukha. Dapat nga. Gayunpaman, mula sa kanyang huling 2 pangungusap na idinagdag niya, hindi siya dapat magkaroon ng 100% kumpiyansa. Tumango si Renz. Halata sa mga mata niya ang pag-aalala. Talagang babalik si Young Master ng ligtas. Pumasok si Jack na may luhang mga mata. Sa kabilang panig, sinundan ni Diego si Alvin upang lumipad sa silangang bahagi ng distrito ng dagat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang mawala ng pasensya. Anak, bakit gusto mo akong dalhin doon? Huwag mong sabihing pinaglalaroan mo ako. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang iyong anak na si Devin? Well, dinadala kita doon ngayon. Ako ang nagsabi sa iyong anak noong panahong iyon at dahil din dito ginamit niya ang kanyang blood essence bilang gantimpala para gawin itong trade sa akin, paliwanag ni Alvin. Si Diego ay nagsimulang maniwala sa kanya. Anong lugar iyon? Isang napakahiwagang lugar. Gayunpaman, pagkatapos kong makapasok sa lugar na iyon kasama niya, hindi ako nang ahas na pumasok ng masyadong malalim at nakalabas sa tamang oras. Ngayong naisip ko ito, ang katotohanan na sinabi niya sa akin na gusto niyang umalis sa Half Moon Island upang pumunta sa Dow Marshall Saint Land ay malamang na dahilan noon, sabi ni Alvin, sa tingin ko ay kaya niyang itago ang lugar na iyon ng mag-isa para sa akin. Pinaghihinalaan niya na maaaring siya ay namatay sa loob doon. Noong nagsasalita si Alvin, napakakinis niya nang hindi nawawala ang anumang detalye, kaya hindi naghinala si Diego. Hindi nagtagal, sa paggabay ni Alvin sa kanya, narating ni Diego ang isang malalim na kanal ng dagat. Pumasok sila sa malalim na kanal at nakarating sa ibaba. Sandali lang. Mukhang wala dito. Patuloy na sumulong si Alvin at tumalikod upang muling mag-U-turn. Nakakunot ang noo, sumunod si Diego sa likod at naiinip na nagtanong, hindi ka ba nagpunta dito kanina? Bakit hindi mo makilala ang lugar ngayon? 1535. 2 beses pa lang ako nakapunta rito at 3 taon na ang nakalipas mula noong huli akong pumunta rito, kaya pagpasensyahan mo na ang malabo kong alaala. Si Alvin ay random na gumawa ng dahilan para sabihin kay Diego. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-usad at bigla na lang siyang sumigaw ng walang dahilan, tama. Nandito na. Mula sa kanyang tono, para bang bagong kontinente ang kanyang natuklasan. Matagumpay niyang nakuha ang atensyon ni Diego. Napansin ni Diego na napunta si Alvin sa isang patch ng seaweed at nang walang babala, itinaas niya ang isang paa at tinapakan ang seabed.
Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw at kung saan itinapakan ni Alvin ang kanyang mga paa, ang tubig ay tinangay ng isang nakikitang impact wave, na naging dahilan upang bumulwak ang tubig dagat sa lahat ng direksyon. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay naibalik muli ang katahimikan. Gayunpaman, hindi natuon ang atensyon ni Diego sa kaguluhan ngayon. Ang kanyang tingin ay diretsyong nakatingin sa malayo kung saan lumitaw ang isang dambuhalang tore out of the blue. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang tubig dagat na nakapalibot dito ay umagos. Ang tubig dagat ay tumama sa True Origin Light Shield ni Diego sa ibabaw ng kanyang katawan at patuloy na kumalat, ngunit hindi siya mapakali tungkol doon. Ang kanyang titig ay ganap na nabihag ng napakalaking tore na lumitaw sa di kalayuan. Ang napakalaking tore ay pinaghiwalay sa 7 antas. Nakaharap sa kanya, tila isang napakalaking halimaw. Ang pinakamahalagang bagay ay ang aura na malinaw na nararamdaman ni Diego na nagmumula sa napakalaking tore. Ang aura ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng hindi maarak na kalaliman, at higit pa rito, nagsimulang bumangon ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang tore. Sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ni Alvin. Noong una kaming pumasok ni Devon, hindi na kami ng ahas na lumalim pa. Ngunit kahit noon pa man, nakahanap pa rin kami ng maraming saint weapons na nakasulat sa 3-star saint inscriptions na nakapalibot dito. Parang kung saan kami nakipagsapalaran ay ang perimeter lang ng tore na ito, mas malalalim pa ang pagpasok namin doon. Kayamanan sa loob. Alam mo ba ang tungkol sa pinagmulan ng tore na ito? Tanong ni Diego. I do. Pagkumpirma ni Alvin, hindi nagtagal matapos kaming pumasok ni Devon, nakakita kami ng ilang historical remains. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang taong umalis sa tore na ito sa likod ay tinawag na Berting. Tama iyon. Noong pinirmahan niya ito sa huli, tinawag niya ang kanyang sarili na Sword Saint o isang bagay. Sa huli, nagdagdag muli si Alvin. Berting. Ang Sword Saint. Ang Sword Saint, Berting. Sa sandaling marinig siya ni Diego, agad na nanliit ang kanyang mga mata habang napuno ng gulat ang kanyang mukha. Sigurado ka bang ito ang taong ito na pumirma ng mga salita? Oo, sigurado ako. Tugon ni Alvin pagkatapos ay nagtanong na may nalilitong tingin, kilala mo ba siya? Sa harap ng tanong ni Alvin, hindi sumagot si Diego, ngunit ang kanyang damdamin ay nasa matinding kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na kumikinang habang nakatitig sa higanteng 7 palapag na pagoda. Ang Sword Saint, Berting. Ito ay talagang isang relic na naiwan ng Sword Saint. Nabalitaan na ang Sword Saint ay dating pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Sa kanyang panahon, walang sino man mula sa iba't ibang sekta sa Dao Martial Saint Land ang makatiis sa kanyang espada. Sa sandaling iyon, mabilis na tumibok ang puso ni Diego dahil hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Hindi siya kakaiba na hindi kilala ni Alvin kung sino ang Sword Saint, si Berting. Kung tutuusin, nalaman lang niya ang tungkol sa Sword Saint mula sa ilan sa mga tala tungkol sa kanya sa mga sinaunang aklat sa Dragon Clan. Mula roon, alam niya na ito ay isang napakagaling na sword cultivator na nagulat sa buong Dao Martial Saint Land sa panahong iyon. Nabalitaan na ang Sword Saint ay nag-iwan ng ilang mga relic sa Dao Martial Saint Land para sa mga nakatakdang tao sa mga susunod na henerasyon. Maaaring ito ang relic ng Sword Saint, Berting na naiwan gaya ng nabanggit sa chismis. Si Diego ay gutom na tumitig sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, na parang mangangaso na nakakita ng biktima. Mukhang narinig niya ang tungkol sa Sword Saint, si Berting din. Nang makita ni Alvin ang ekspresyon ni Diego, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Sa nangyari, siya ay gumawa ng isang matalinong sugal. Dahil alam ni Diego ang tungkol sa presensya ng Sword Saint, at ngayong nasabi na niya sa kanya ang kwentong ito, naniwala siya na hindi niya matukoy ang bitag na itinakda niya sa ngayon. Ang bitag niyang ito ay naayos sa huling minuto matapos itong imungkahi ni Elder Hal sa kanya. Sa totoo lang, napakasimple ng bitag. Ito ay walang iba kundi ang akitin si Diego na pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at hayaan si Elder Hal na makipag-ayos sa kanya.
Ang cultivation base ni Elder Hal ay medyo naka-recover at kahit na malayo pa siya sa pagbuti sa kanyang prime time, halatang halata na ang kanyang lakas ngayon ay hindi mas mababa kaysa kay Diego. Ang bitag na ito ay tila madali, ngunit sa katotohanan, ito ay lubhang mahirap ipatupad. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang papaniwalaan si Diego sa kanyang mga salita at itigil ang paglaban sa suction energy ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para maakit siya nito. Gayunpaman, kung mayroon siyang 1 onsa ng pag-aatubili o pagbabantay, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi magagawang hilahin siya papasok. Kung hindi siya papasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang bitag na ito ay tuluyang masisira ng mag-isa kapag nahuli ang oras. Muling mahuhulog si Alvin sa isang kakilakilabot na sitwasyon at malamang na walang paraan upang mailigtas. Ngayon pa lang, habang papunta doon, iniisip ni Alvin kung paano hikayatin si Diego na paniwalaan siya para hayaan siyang ipasok siya ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kaya naman hinayaan pa niyang kumalas ang kanyang dila at sinabi na ang pagkamatay ni Devin ay may kinalaman sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Higit pa rito, sinabi pa niya sa kanya na may nakatagong kayamanan sa loob ng pagoda. Ang lahat ng ito ay para akitin si Diego, ang kanyang kaaway, na pasukin ito. Upang maging mas kapanipaniwala ang kanyang mga salita, pinag-isipan niya ito sandali at binanggit pa ang Sword Saint, si Berting sa huli. Sinusubukan niyang sumugal kung narinig na siya ni Diego dati o hindi. Sa ngayon, mukhang nakagawa siya ng isang matalinong hula. Alam ni Diego ang tungkol sa Sword Saint, si Berting din. Ngayon lang, sinabi mo na nakakita ka ng maraming Saint weapons na may nakasulat na 3-star Saint inscription sa perimeter ng pagoda na ito nang pumasok ka dito sa huling pagkakataon, hindi ba? Tanong ni Diego sa malalim na boses habang nakatingin kay Alvin habang may kumikinang na kinang sa kanyang mga mata. Mukhang maingat siya kapag nagtatanong. Lihim na sumisingit sa sarili kung bakit mag-iingat si Diego, hindi nagatubili si Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inilabas niya ang Saint Weapon na palaging dala ng Elder sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect, si Ferlan, at ipinasa ito kay Diego. Ito ang Saint Weapon na natagpuan ko sa loob ng oras na iyon. Mayroong 3-star Saint inscription at 2 2-star Saint inscription sa Saint Weapon na ito. Kinuha ni Diego ang Saint Weapon na ipinasa sa kanya at pagkatapos ng ilang saglit na pag-aaral itong mabuti, tumango siya. Talagang may 3-star Saint inscription ito. Pero nakuha mo ba talaga ito sa loob ng pagoda? Kahit na napatunayan na ito ni Alvin gamit ang ebidensya, si Diego ay napakaingat pa rin. Ang Dragon Clan ay orihinal na isang tribo na madaling maghinala. Bilang isang 5-clawed golden dragon mula sa Dragon Clan, si Diego ay nagtataglay din ng imperial bloodline ng clan. Ang hinala na siya ay ipinanganak na may ay mas malaki kaysa sa kanyang iba pang mga clansmen at karaniwang, walang sino man ang maaaring magsinungaling sa kanya. Ako ay mula sa Mortal Continent. Sa tingin mo ba ay makukuha ko itong Saint Weapon na may nakasulat na 3-star Saint inscription sa ibang lugar? Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Diego, tumawa siya ng mapanukso. Siyempre, ang lahat ng ito ay gawa lamang. Ang kanyang puso ay nagsimulang maging bahagyang mabigat dahil hindi niya akalain na si Diego ay magiging maingat. Kahit na nasabi na niya ang Sword Saint, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Diego ng 100%. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay napaka-konserbatibo. Siyempre, malinaw na alam din ni Alvin na dapat siyang maging mas maingat ngayon sa puntong ito at huwag masyadong mabalisa. Kung nagsiwalat siya ng isang kapintasan, masisira ang lahat. Habang tinanong siya ni Diego, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alvin upang pag-aralan ang maliliit na pagbabago sa kanyang mukha. Nang makita niyang tila hindi peke ang pangungutya niya sa sarili, tumango rin siya ng palihim. Medyo matagal na siyang nakarating sa Half Moon Island at masusing inimbestigahan ang pinagmulan ni Alvin. Kahit na ang cultivation base na mayroon ako ngayon ay pawang salamat sa isang uri ng herb sa loob ng pagoda. That time, inubos namin ni Devin ang herb na ito at sa huli, ang cultivation base ko ay umunlad ng husto at gayon din ang Devins.
3 taon na ang nakalipas, pagkatapos niyang ubusin ang mga halamang gamot, gumawa siya ng breakthrough sa Perfection Saint Rudiment stage, kung naabot ko na agad ang stage ng Saint Rudiment, kung nabubuhay pa ako ngayon. Stage. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, emosyonal siyang napabuntong hininga. Hindi nakakagulat na ang iyong cultivation base ay mabilis na umunlad. Sa pagmamasid kay Alvin, ang mga pahiwatig ng katakawan ay sumilay sa mga mata ni Diego. Siya ay tinukso ng kamangha-manghang halamang iyon. Marahil, malaki rin ang maitutulong nito sa kanya. Bago ito, naimbestigahan na niya ng maigi ang impormasyon ni Alvin at alam din niya na hindi pa nakakagawa ng breakthrough si Alvin sa Mortal Shedding stage bago siya umalis sa Half Moon Island. Isang Mortal Continent daw cultivator na hindi nakalusot sa Mortal Shedding stage 3 taon na ang nakakaraan ay umabant na ngayon sa Perfection Saint Rudiment stage. Noong una niyang makita si Alvin, napuno siya ng kawalang paniwala, ngunit ang katotohanan ay nasa harapan niya, na pinawi ang anumang pagdududa niya. Sa oras na iyon, nahulaan na niya na maaaring nakatagpo si Alvin ng isang hindi inaasahang pagkikita. Ngayon, nakikita na niya na ang 7 palapag na pagoda na ito ay ang kanyang hindi inaasahang pagkikita. Sa sandaling ito, ang hinala sa puso ni Diego ay nagsimulang maglaho ng husto. Siyempre, ito rin ay dahil hanggang ngayon, si Alvin ay hindi nagpakita ng anumang kapintasan. Makinis ang bawat salitang sinabi niya at sumasabay sa agos na parabang sinasagot nito ang bawat hinala ni Diego sa kanyang puso. Siyempre, hindi sinabi ni Diego ang alinman sa kanyang mga hinala. Lahat ng ito ay haka-haka ni Alvin. Sa sandaling ito, isang walang usok na labanan ang nagaganap sa pagitan nina Alvin at Diego. Ito ay isang labanan ng talino. Sa kasamaang palad, kahit na marami ang mga halamang iyon, napagtanto namin ni Devin na ang unang batch lang na nakonsumo namin ang talagang magdadala ng anumang epekto sa amin. Kaya, siya at ako ay natapakan pa ang higit sa 10 halamang halaman. Nang umalis kami, wala pang 10 ang mga palumpong. Nakita ni Alvin ang kasakiman na sumilay sa mga mata ni Diego at sumabay siya sa agos. Gaya ng inaasahan, sa sandaling marinig siya ni Diego, nagningning ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang puso, idiot. Noong una siyang dumating sa Half Moon Island, ang dahilan kung bakit si Diego, na galit na halos mawala ng malay, ay mabilis na nilipol ang lahat sa isla ay dahil gusto niyang ilabas ang kanyang galit upang ang mga taong ito ay mamatay kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, pagkatapos noon, huminahon siya at bagamat pagkatapos niyang mapansin si Wilbur at ang iba ay bumalik sa Half Moon Island, hindi siya gumalaw sa kanila. Sa loob ng 1 taon o higit pa, matiyagang itinago niya ang sarili sa tabi. Noon ay nakabawi na rin siya sa katinoan at ang gusto lang niyang gawin ay malaman ang katotohanan ng pagkamatay ng kanyang anak. Siyempre, kung napatay ang kanyang anak, hinding-hindi niya hahayaang gumala ang killer. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.